Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3171 Lumuhod. Inay, nabalitaan ko na ang Hansiang Pavilion ay nasa panganib ngayon. Baka ang tanggang ito ay masisipa bago siya ikasal, sabi ni Bai Chenkyong. Mas mainam na umiwas at magpakasal sa isang sectarian young master. Kahit na ikaw ay isang concubine, ito ay magiging kapaki-pakinabang pa rin. Sinabi ni Wu Miaogen. Okay, huwag mo nang pag-usapan iyon, hayaan ang mga tao ng Wolin Palace na makakita ng biro saglit, nakasimangot si Bai Jingming. Sa sandaling ito, nahulog ang lumilipad na bangka. Nakasuot ng mahabang red phoenix embroidered dress, bumaba ang kaakit-akit na babae. Nang makita ng maraming lalaki ang hitsura ng babae, kumikinang ang kanilang mga mata. Bagaman hindi kaakit-akit ang mga tampok ng mukha ni Huang Linger, ngunit siya ay napakakaakit-akit, at ang kanyang mga mata ay tila nakakaakit. Namula ang mukha ni Bai Chenhao, at napalunok siya, halos tulala. Tinapik siya ni Bai Jingting sa likod at pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinuan. Si Bai Chenhao ay nasa mataas na espiritu, at ang mga tao na nasa parehong linya ng Changfang ay lumapit upang batiin siya. Binabati kita kay Miss Huang Linger. Nandito na si Bai Chenhao. Haha. Si Miss Linger ang napakagwapo at walang kapantay. Sa hinaharap, mas aasa si Linger sa anak para alagaan siya, sabi ni Huang Linger na may magiliw na ekspresyon sa kanyang mukha. Nadama ni Bai Chenhao na ang kanyang dugo ay nasa itaas, at hindi siya makapaghintay na magpakasal kaagad. Si Chenhao ay tiyak na mabubuhay hanggang sa Miss Huang Linger. Ilang matatanda ng Zhangfeng. Binati din ni Janj ang ilang elder ng Wolin Palace sa isang palakaibigang paraan. Napakasigla at nagniningning ang kapaligiran. Buksan ang upuan. Nagsimula ang piging, at lahat ay nagsiupo na. Sa pagkakataong ito, ang Wolin Palace ang namamahala sa pagpapadala ng mga kamag-anak sa isang elder na nagngangalang Huang Yu. Pavilion Master Bai, sa pagkakataong ito kami, ang Palace Master ng Wolin Palace, ay espesyal na hiniling sa matandang ito na magdala ng maliit na regalo sa Pavilion Master. Binuksan ni Huang Yu ang isang maliit na kahon at iniabot ito. Sa loob ng kahon, isang vermilion elixir ang nagpapalabas ng malakas na primordial power. Phoenix Yuan Jiden. Labis na nagulat si Bai Zhongkang nang makita niya ito. Paano maituturing na maliit na regalo ang ganitong uri ng kayamanan? Interesado talaga ang master ng palasyo. Sinulyapan ito ni Ye Fan at nalaman na ang pil na ito ay talagang medyo makapangyarihan. Ang orihinal na kapangyarihan dito ay tila may isang espesyal na istruktura. Sa mahina, naramdaman ni Ye Fan na ang panggamot na tabletang ito ay napakaangkop para sa paglilinang. Ano ito? Tinanong ni Ye Fan si Bai Chenluo sa tabi niya. Sabik din itong tiningnan ni Bai Chenluo sa sandaling ito. Hindi mo ba narinig? Nagulat si Bai Chenluo. Hindi. Ang Phoenix Yuanji Peel ay isang uri ng Supreme Cultivation Elixir na maaari lamang pinuhin ng mga Phoenix at Phoenix ng Phoenix Clan. Sa pangkalahatan, maaari lamang nating makuha ang napakaliit na bahagi ng pagsasanay na may mga materyales, at ang karamihan sa orihinal na kapangyarihan ay mawawala. Gayunpaman, kapag nakuha na si Yuanji Dan, ang isang prinsipyo na katulad ng muling pagsilang mula sa abo, ay maaaring gamitin upang payagan ang primordial power na umikot sa katawan ng maraming beses. Upang makamit ang layunin na pahintulutan ang primordial spirit na paulit-ulit na makuha at lubos na mapataas ang kahusayan. Sinasabi na mas malakas ang primordial spirit, mas epektibo ang paggamit ng Phoenix Yuanji Peel, dahil ang isang malaking halaga ng primordial power ay maaaring maimbak sa primordial spirit. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan, may ganoong sanggol. Nangangahulugan ito na hanggat may sapat na mapagkukunan ng paglilinang, kasama ng ganitong uri ng Yuanji Peel, ang kahusayan sa paglilinang ay maaaring tumaas ng malaki sa maikling panahon. Hindi ko alam kung anong uri ng kahusayan ang maaaring makamit. Kung maganda ang epekto, ito lamang ang eksklusibong paggamit ng paglilinang ng mayamang ikalawang henerasyon. Maaari kang umasa sa bagay na ito upang madagdagan ang iyong cultivation base sa maikling panahon. Hindi ba ito ang kailangan mo? Kung gayon ang Phoenix Clan ay hindi magagapi. Sila lang ang makakapagpino nito. Hindi, ang pagpino ng isang Yuanji Peel ay nangangailangan ng malaking halaga ng pagkonsumo, at ang isang babaeng Phoenix na wala sa bahay ay hindi maaaring gawin ito. Sa karagdagan, ang mga espiritual na materyales na kailangan ay napakahalaga. Kahit na ang angkan ng Phoenix ay may mahusay na negosyo, ito ay hindi sapat. Karaniwan ang lahat ng mga pangunahing angkan ay nagtitipon ng mga espiritual na materyales, ibigay ang mga ito sa Phoenix Clan, at pagkatapos ay pinuhin ang ilang Yuanji Peels, at pagkatapos ay ipamahagi ang mga ito sa lahat. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, tumingin kay Yuan Jiden, at nag-isip. Ang sarili niyang Zener, kung pinipino ang tabletang panggamot na ito, hindi ba siya magiging invincible? Walang katapusang batas, walang pagkonsumo. Kung talagang maganda ang bagay na ito, kailangan ko talagang bigyang pansin ito. Pavilion Master Bai, habang papunta dito, narinig ko na si Elder Bai Chenluo ng iyong paksayon ay gustong pakasalan ng Master ng Hansiang Pavilion. Tanong ni Elder Huang Yu. Kung may salungatan, maaari nating ipagpaliban ang kasal.
Kinaweya ni Bai Zhongkang ang kanyang kamay, okay lang, napagpasyahan naming hayaan munang magpakasal sina Chen Hao at Miss Linger, at pagkatapos ay hayaan silang pakasalan ni Chen Luo. Giggle, ang Pavilion Master ay talagang isang mabuting pamilya, kaya makakatipid ito ng maraming gastusin. Si Huang Linger ay tumawa ng malakas. Nagtawanan ang karamihan. Si MS Linger, ang babae ng isang maliit na bahay sa distrito, ay maaaring gumamit ng mga alahas na ikinasal namin, ito ay napakahusay. Bai Chenluo, bakit hindi ka pumunta at bigyan si Miss Linger ng isang magandang tasa? Nilulubog mo ang kanyang ilaw. Tumingin si Bai Chenhao kay Bai Chenluo nang may galit. Chenluo, pumunta ka dali. Hinimok ni Wu Miaojan dahil sa takot na masaktan ni Bai Chenluo si Huang Linger. Malamig ang mukha ni Bai Chenluo, at ang paghiling sa kanya na gamitin ang natitirang mga dekorasyon sa kasal ay sapat na para ipahiya siya. Kahit na gusto niyang mag-toast ng salamat. Karapat dapat si Miss Chenluo na maging number 1 beauty sa Wansha River, isa talaga siyang isda at gansa, at maganda ang bansa. Ako, Huang Linger, Hide Hineng, hinahayaan kang pumunta sa toast, ay toast muna kita. Kinuha ni Huang Linger ang baso at gustong bumangon para mag-toast. Chenluo, marunong ka bang tretuhin ang mga bisita? Bakit hindi ka mag-toast? Lumubog ang mukha ni Bai Zhongkang. Tiniis ni Bai Chenluo ang hinaing at walang pagpipilian kundi kunin ang baso ng alak ng matigas at lumakad sa harap ni Huang Linger. Isang tasa kay Miss Huang Linger, maligayang pagdating sa Kangfeng Sword Pavilion. Sister Chenluo, ang ganda ng damit mo, bagay na bagay sa'yo. Hinawakan ni Huang Linger ang baso ng alak at inabot ito para hawakan. Bagamat nag-aatubili si Bai Chenluo, nakatayo siya roon nang hindi gumagalaw. Biglang hamampas ang mga daliri ni Huang Linger sa baywang ni Bai Chenluo. Napasigaw si Bai Chenluo sa sakit dahil sa pagkapilipit. Tila, natakot, si Huang Linger. Oo, gitling. Tinapon ni Huang Linger ang baso ng alak, at diretsyong sinaboy ang alak sa mukha ni Bai Chenluo. Damaloy ang alak at nabasa ang neckline na medyo nakakahiya. Sister Chenluo, pasensya na, pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko alam na ayaw mo ng sobra. Si Huang Linger ay mukhang naagrabyado at naguguluhan. Ikaw, nanlamig ang mga mata ni Bai Chenluo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinampos na ni Bai Chenhao ang mesa. Matapang. Bai Chenluo, bakit mo tinakat ng gusto si Miss Linger? Mabahong babae. Hindi ka pa rin nakakabawi para kay Miss Linger. Masama bang hawakan ang iyong palda at sumigaw? Napag-alitan si Wu Miaojan. Ayos lang, lahat, huwag mong sisihin si Sister Chenluo, si Linger ang biglaan. Hindi mo maaaring hawakan ang isang malaking dilag tulad ni Sister Chenluo kung gusto mo. Si Huang Linger ay mukhang nakakaawa. Siya ay walang iba kundi isang balat. Kung ikukumpara sa iyong marangal na katayuan, Miss Linger, siya ay isang utusan. Tumayo si Bai Chenhao at nagposter ng pagtatanggol sa kanyang kasintahan. Bai Chenluo. Chenluo, kailangan mong lumuhad para humingi ng tawad kay Miss Linger, kung hindi ay hindi na matatapos ang bagay na ito. Pinadala ni Wu Lin pala si Miss Linger dito, at labis akong natakot sa iyo noong unang araw, alam mo ba kung gaano kamali? Kumunot ang noo ni Bai Jingming dahil sa takot na lumala ang problema, Chenluo. Humingi ng tawad kaagad. Si Bai Chenluo ay nanginginig sa galit, hindi maintindihan kung bakit siya kinuwento ni Huang Linger ng ganito. Halatang inosente ang dalawa. Malinaw na siya ang nabuhusan ng alak, kaya bakit siya hihingi ng tawad kay Huang Linger? Miss Linger, patawarin mo ako, nahihiyang sabi ni Bai Chenluo na may nanginginig na boses. Hindi pa sapat. Lumuhad ka. Napag-alitan si Bai Chenhao. Kabanata 3172 para sa dignidad. Kalimutan mo ito, Chenhao, huwag mong ipahiya si Sister Chenluo, kasalanan ko ito, mahinang sabi ni Huang Linger. Dahil marami si Miss Linger, hayaan mo na ang asong ito, sabi ni Bai Chenhao. Si Bai Chenluo ay tahimik na naglakad pabalik sa kanyang upuan at naupo nang walang sinasabi. Napabuntong hininga si Ye Fan at inabot sa kanya ang isang basang tuwalya. Kuskusin mo. Nang inag ang maselang katawan ni Bai Chenluo, at nang kunin niya ang wet wipes, namula ang kanyang mga mata. Ito si Mr. Ye Guhan mula sa Hansiyang Pavilion, tama ba? Si Linger ay nag-toast din sa iyo, magalang na sabi ni Huang Linger. Akala ni Ye Fan ay tapos na ang mapanlinlang na asong ito. Kahit na hindi maisip ni Bai Chenluo, lubos itong mauunawaan ni Ye Fan. Walang iba kundi si Huang Linger na nagseselos sa kagandahan ni Bai Chenluo, kaya sinadya niyang pinuntirya. Kinuha ni Ye Fan ang baso ng alak at hindi na nag-abala pang tumayo, kaya humigop siya. Miss Linger, tanga ka, hindi mo na siya kailangang i-toast, tumawa si Bai Chenhao. Hindi kaya. Ang Hansiyang Pavilion ay isang sangay ng pamilyang Shenlang. Paano magkakaroon ng tanga? Si Bai Chenhao at ang iba ay tumawa ng malakas. Paano ang Shenlang clan, basura ay basura, ang hanggal na ito ay nagtayo lamang ng kanyang pundasyon, at ang bloodline ng clan na ito ay itinuturing na walang silbi. Biglang hinampas ni Ye Fan ang mesa. Matapang. Maglakas loob na bastyusan ang aking Shenlang clan.
Ang aking Shenlong bloodline ay hindi basura. Ang natahimik sandali ang audience, lahat sila ay tumingin kay Ye Fan ng kakaiba, hindi ba inaasahan na ang tanga na ito ay mawawalan ng galit para sa dignidad ng clan. Ito ay maliwanag na palitan ito ng isa pang pamilyang Shenlong. Ang angkan na may unang komprehensibong lakas ay natural na hindi dapat masaktan. Pero ang tanga, kahit ang gising na bloodline ay sapat na sa buhay na ito, bakit siya magagalit? Ye Guhan, huwag kang pabigla-bigla. Si Bai Chenluo ay nababalisa, na malinaw na malapit ng mahulog sa isang bitag. Mabilis na ikanaway ni Huang Linger ang kanyang kamay, Young Master Ye Guhan, hindi ko sinasadyang masaktan ang pamilya Shenlong, mangyaring huwag akong sisihin. Miss Linger, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kanya, hindi niya ito deserve. Ikaw ay sa Phoenix Bloodline, kami ay sa White Tiger Bloodline, pareho sa 4 na major clans, bakit ka matatakot sa Shenlong clan? Tumayo si Bai Chenhao, ang kanyang mukha ay mayabang. Ngayon, sasabihin ko lang, basura ang Shenlong bloodline mo, ano ang magagawa mo sa akin? Tanga, naiintindihan mo ba? Gusto mo ulitin ko. Tumayo si Ye Fan at dumiretso sa Bai Chenhao. Bago pa makapag-react si Bai Chenhao, direktang nontog ni Ye Fan ang kanyang noo. Si Bai Chenhao ay sumigaw ng aw. Natigilan ang isang grupo ng mga tao sa pinangyarihan. Ang tanga talaga nitong si Ye Guhan. Gustuhin mang lumaban ng magsasaka, sino ang magiging parang kalokohan at hahampasin ng ulo ang ulo? Ang lahat ay naghihintay na bumalik si Bai Chenhao sa kanyang katinuan at marahas na bugbugin si Ye Fan. Gayunpaman, si Bai Chenhao ay tila natigilan. Tulala siya, may mga langit-ngit na umaagos mula sa kanyang bibig, parang dimensya. Asawa. Galit na napag-alitan ni Bai Chenhao, at sinampal si Huang Linger sa mukha ng hindi inaasahan. Sinampal si Huang Linger, at natigilan din siya. Wow! Ang bulalas ng audience. Malamig ang dugo ng pamilya Bai. Biglang tumayo si Bai Zhongkang at galit na galit, Chenhao. Nababaliw ka na ba? Napatingin si Bai Chenluo kay Ye Fan nang may pagtataka. Anong nangyari? Bakit, natigilan, si Bai Chenhao nang nabangga ni Ye Fan si Bai Chenhao. Makatuwiran na kahit natamaan ang ulo, hindi ito malilito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang monghe sa Holy Spirit Realm. Hindi na malaya ng iba na ginamit ni Ye Fan ang Dragon Eye, sa sandaling nontog ni Ye Fan ang kanyang ulo. Sa isang sandali, habang hindi pinapansin ni Bai Chenhao, kinokontrol niya ang kanyang isip. Nag-click lang si Ye Fan, kung hindi, magiging tanga si Bai Chenhao kung bibigyan niya siya ng mas maraming oras. Ngunit ito ang kaso, pansamantalang na-control din si Bai Chenhao, at binugbog si Huang Linger. Lolo, ako. Matapos magising si Bai Chenhao, mapatla ang kanyang mukha. Shut up! Mabilis na humingi ng tawad kay Miss Linger. Miss Linger, hindi ko talaga sinasadya, nalilito lang ako, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ang mukha ni Huang Linger ay nagyelo, at hindi na niya ito napigilan. Nataranta ang mukha ni Bai Chenhao, yung Ye Guhan na iyon ang nakatama sa akin. Ako, hindi ko alam kung paano. Ito ay hindi makatwiran. Hindi nasisiyahang sinabi ni Elder Huang Yu, Young Master Chenhao, ibig mong sabihin, pinatay ka sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Nontog ang ulo ng brat, at pagkatapos ay pinuntahan ng ating Miss Linger. Dekorasayon lang ba ang iyong Holy Spirit cultivation? Hindi makapagtalo si Bai Chenhao, nakatitig lang siya kay Ye Fan, nangangati ang mga ngipin sa galit. Tinakpan ni Huang Linger ang kanyang mukha, bagamat mabilis na hamupa ang pamumula at pamamaga, ngunit nahihiya pa rin siya. Sa unang araw ng pagpapadala ng iyong mga kamag-anak, sinampal ka sa publiko ng opisyal ng nobyo. Nang kumalat ang bagay na ito, siya si Huang Linger ay naging katatawanan. Ang mga mata ni Huang Linger, na hindi maitago ang bakas ng galit, ay malamig na tumitig kay Bai Chenhao. Lahat ng ito, idiot. Huwag kang mag-provoke ng tanga. Natakot si Bai Chenluo na baka lumaki ang mga bagay, kaya mabilis siyang bumangon at nagsabi. Pavilion Master, Elder Huang, hindi mo masisisi si Ye Guhan, siya ay likas na hindi sapat. Siguro ang mag-asawang tagapangasiwa ang nagturo sa kanya na panatilihin ang dignidad ng pamilya Shenlong mula pa noong bata pa siya, kaya likas niyang gustong lumaban. Think from another perspective, sa ating clan, sino ang makakapagparaya na masabing basura sa kanilang bloodline? Kahit na si Ye Guhan ay walang ingat, siya ay madedahilan. Ang mga salitang ito ay nagpatango sa maraming tao. Sa prinsipyo, talagang si Ye Guhan ang tumigil. Damn! Galit na galit si Bai Chenhao na gusto niyang patayin si Ye Fan. Gayunpaman, si Ye Guhan ay isang tao pa rin ng Hansiang Pavilion, at ang Hansiang Pavilion ay hindi pa ganap na tumanggi, kaya hindi siya maaaring gumamit ng magaspang na mga kamay. At ang bagay na ito, kung tutusin, ay tungkol kay Shenlong. Si Ye Guhan ay galit na nagtungo para sa kapakanan ng pagpapanatili ng dignidad ng pamilya Shenlong. Kung itapon si Ye Guhan dahil dito, maaaring magdulot ito ng ilang kawalang kasiyahan sa ilang mga panatiko ng Shenlong. Malinaw na alam din ni Bai Zhongkang na hindi na dapat palakihin pa ang usaping ito. Kung ito ay umangat sa mukha ng angkan, ito ay magwawakas ng masama. Shenluo, ilayo mo si Ye Guhan.
Salamat Master Pavilion. Nakahinga ng maluwag si Bai Chenluo at mabilis na hinayla si Ye Fan palayo. Bago umalis, kumuha si Ye Fan ng isang pitchel ng alak, isang inihaw na binti ng kuneho, at ininom ito habang kumakain, na ikinagalit ni Bai Chenhao. Nang lumabas silang dalawa, hindi nakalimutan ni Xiaoju na mag-follow up kaagad. Nang makita ni Xiaoju ang nangyari sa loob, hindi siya ang kanyang sariling babae. Nang maglaon, nang mabangga ni Ye Fan si Bai Chenhao at matalo si Huang Linger, halos hindi pumalakpak si Xiaoju. Sinasadya mo yun di ba? Jin Aiseng mo ang dugo ng dragon, tama. Kung hindi, paano kumanta ang dragon? Tanong ni Xiaoju sa pamamagitan ng voice transmission. Napakurap si Ye Fan at hindi gaanong nagpaliwanag. Salamat, hindi kita tatawaging tanga sa hinaharap, tumawa si Xiaoju. Saglit na natakot si Bai Chenluo, Yeguhan, huwag kang maging walang ingat sa hinaharap. Kung hindi dahil sa mga tao ngayon, ang Pavilion Master ay hindi nang ahas na palakihin ang mga bagay, ngunit hindi ito matatapos ng ganoon kadali. Oh, tumango si Ye Fan. Nang makitang napakamasunurin ng lalaki, hindi alam ni Bai Chenluo kung paano magpapatuloy. Gayunpaman, iniisip ang galit at walang magawang kahihiyan kina Bai Chenhao at Huang Linger ngayon, hindi niya napigil ang matawa. Mas bumuti ang pakiramdam ni Bai Chenluo. Tumingin siya kay Ye Fan na kumakain ng mga binti ng kuneho. Hindi ba sinasadya? O sadyang ginawa niya ito? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Bai Chenluo. Hindi pinansin ni Ye Fan ang opinyon ng babae. Sa sandaling ito, ang kanyang isip ay naanod sa Phoenix Yuanji Peel. Tila kailangang pumunta sa tirahan ni Bai Zhongkang upang maglakad-lakad. Sa gabi, ungol ni Ye Fan sa kanyang puso. Kabanata 3173 iniligtas ng Master ng Pavilion ang kanyang buhay. Gabi na. Sumisid si Ye Fan sa pangunahing tuktok. Hindi talaga siya masyadong pamilyar sa layout ng Zhangfeng Janj. Pagkarating ko malapit sa main peak, nagtago ako sa dilim at hinanap kung saan-saan. Biglang pumasok sa tainga ni Ye Fan ang dalawang mainit, medyo pamilyar na boses. Linger, huwag kang ganyan, ito si Zhangfeng Janj. Ano ang kinatatakutan mo, hindi ka naman natatakot dito sa pag-aaral ng lolo ko noon. Bakit ang matapang na elder na si Huang Yu, ngunit ngayon ay natatakot siya sa kanyang ulo? Sa Wolin Palace, ito ay isang lugar na pamilyar sa akin, ito ay isang lugar para sa mga tagalabas. Huwag kang mag-alala, umatras na ako sa mga kalapit na tagapaglingkod at sinabi sa kanila na mayroon akong mahalagang pag-uusapan kay Elder Huang. Kapag may anumang espesyal na sitwasyon, magsusumbong sa akin ang mga katulong na sina Yusen at Yuying. Si Ye Fan ay pinaghiwalay ng dalawang pader at narinig na niya ang paggalaw sa guest room. Mabuting tao. Ang nakatatandang Huang Yu na nagpadala sa kanyang mga kamag-anak ay may ganoong relasyon kay Huang Linger. Namilog ang mga mata ni Ye Fan, at may plano siya. Sa guest room, hindi napigilan ni Huang Yu ang kanyang masamang pag-iisip. Linger, isa kang diwata, ikakasal ka na, at gabi-gabi kang pumupunta sa silid ng matandang ito. Ang Bai Chenhao na iyon, hindi mo ito makikita sa unang tingin, paano magiging napakalalaki ni Elder Huang Yu? Sino ba ang nagsabi sa'yong huwag mo nang pansinin, malaki ang tiyan mo, at malalaman ng iba? Kaya kung magpalaki ng mag-isa. Bumangon ka. Hindi ba kayong mga mabahong lalaki? Hindi mo talaga alam kung kanino pag-aari ang batang na knockout. Hindi ko ito matindaan ng malinaw. Sa mga tuntunin ng oras, marami ang posible sa iyo. Kay Elder Qing, kay Brother Xiao Hua, o ang pangalan ng isang bisita noong nakaraan, na may napakaputlang mukha. Nakikipagrelasyon ka ba kay Lao Qing? Siya ang iyong Panginoon. Babae ka. Mura ako, tapos huwag mo akong hawakan. Hehe. Kung gusto mong makipagkita sa iyo sa hinaharap, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong magpakasal. Dati, minahal ka ng elder na ito ng ilang araw pa. Biglang bumukas ang pinto. WHO. Nang pumasok ang isang figure sa silid, si Huang Yu at Huang Linger sa kama ay labis na natakot kaya ang kanilang mga kaluluwa ay lumipad palayo. Pavilion Master Bai. Nakabihis na si Ye Fan bilang Bai Zhongkang at pumasok na may maringal na mukha. Nakita ko kanina na naglalandian kayong dalawa sa handaan. Tulad ng inaasahan. Hayaan mong mahuli siya ng Pavilion Master na ito. Bueno, ikaw Huang Linger, akala ko ito ay chismis lamang, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ay isang mapanghusgang asong babae. Si Ye Fan ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Pavilion Master, patawarin mo ako. Ngayong napagdesisyonan na ang kasal, kung may aksidente, makakasama ito sa magkabilang pangkat. Lumuhad si Huang Yu at nagmakaawa. Natakot si Huang Yu, paano naging alerto ang matandang ito? Nakatago sa araw, hindi ko talaga nakita. Ito ang iskandalo ng iyong Wolin Palace, tinatago ko ang Front Sword Pavilion, ano ang pressure? Ikaw, Elder Huang Yu, sisikat ka sa dalawang ilog ng Qingyang River at Wansha River. Ang mukha ni Huang Yu ay berde, at kapag naiisip niyang kumakalat ang bagay na ito, huwag na lang ang Wolin Palace, kahit ang Phoenix Clan ay walang lugar para sa kanya. Kung paano itakwil at parusahan ay hindi maisip. Pavilion Master, alam ni Linger na mali ito,
mangyaring hayaan ng Pavilion Master na palayain ang oras na ito. Mula ngayon, aalagaan ni Linger ang kapatid ni Chen Hao at ikakalat ang mga sanga at umalis para sa pamilya Bai. Natawa si Ye Fan, mahirap sabihin kung ang ipinanganak sa iyong tiyan ay binhi ng aking pamilyang Bai. Mapatla ang mukha ni Huang Linger, nakaramdam siya ng hiya at sama ng loob, ngunit hindi siya nang ahas na lumaban. Kung tutuusin, sa teritoryo ng ibang tao, hindi mo ito matatalo, hindi ka makakatakas. Kung si Bai Zhongkang ay sumigaw nito, siya ay magiging sikat. Sa totoo lang, hindi imposibleng ituring mo ito na parang hindi nangyari, sabi ni Ye Fan. Pavilion Master Bai, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nagsiklab ng pag-asa si Huang Yu. May extra ka pa bang Yuanji Peel? Ito. Yuanji Peel ay mahalaga, isa lang, at ito ay iniharap sa iyo. Pagkatapos, ibigay ang race eta at paraan ng pagpino ng Phoenix Yuanji Peel. Ano? Lumubog ang mukha ni Huang Yu, at sumimangot si Huang Linger. Napakabawal sa Hongming Universe na magtanong tungkol sa mga recipe ng alchemy at magic trick, at ito ay isang napakaseryosong paglabag. Walang pinagkaiba ang pagpatay at pagnanakaw. Higit pa rito, ito ay ang Phoenix Yuanji Peel, itong top grade na tableta. Ang Pavilion Master, ang Phoenix Yuanji Peel, ay kailangang pinuhin ng isang babaeng Phoenix na may mataas na antas ng cultivation. Kahit sabihin ko sa iyo, hindi ka makakagawa ng Zhangfeng Sword Pavilion. Sinabi ni Ye Fan, hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang tungkol sa ganitong bagay, alam din ito ng Pavilion Master. Ibigay mo lang ito. Sa totoo lang, hindi ko alam ang recipe ng tableta at paraan ng pagpino. Oh, ganun ba? Ngumisi si Ye Fan, kung gayon para sa kinabukasan ng aking apo na si Chen Hao at ng aking pamilyang Bai, ang kasal na ito ay aabandonahin. Bukas, may makakakita na ikaw si Elder Huang Yu, kasama si Huang Linger, ay hubad at namatay sa iisang kama. Matandang magnanakaw. Napakabisyo mo. Mabaho na siya forever. Maganda ang poster mo ngayon, matutulungan kitang mag-post ng mas mahusay. Pabirong sinabi ni Ye Fan, Huang Linger, gusto mo ba ang ganitong paraan ng pagkamatay? Hindi. Hindi. Pavilion Master, mali talaga si Linger. Huang Yu, bigyan siya ng recipe ng tableta. Anyway, pinipino muli ng mga tagalabas. Huwag kang lalabas. Gusto lang muna ni Huang Linger na malampasan ang sakuna na ito. Kahit na, isang malaking kasalanan para sa amin na i-leak ang Yuanji Peel recipe at malaman ng clan. Nagbago ang mga mata ni Huang Yu, at sinabi niya, Pavilion Master Bai, bagamat ikaw ay nasa Open Heaven Realm, kung gusto mong mapunta sa silid, ang pagpatay sa akin ay masyadong minamaliit. Kung may away, nakakaakit ito ng napakaraming tao, at imposibleng sabihin kung sino ang tama at kung sino ang mali. Papayo ko sa iyo, huwag maging bastos, ang aming Wallen Palace ay hindi isang bagay na maaari mong aibuli. Matagal nang alam ni Ye Fan na hindi magiging tapat ang taong ito. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng palad mo. Kamay. Direktang hinawakan ni Ye Fan ang leeg ni Huang Yu gamit ang isang kamay. Walang oras si Huang Yu para tumugon. Bagamat ang cultivation base ni Ye Fan ay malayong mabawi, ang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan ay nagdulot din ng sakit ng ulo ni Huang Yu. Nadurog ang leeg ni Huang Yu. Matapos ang ilang magkakasunod na sipa sa tuhod, nabasag lahat ang sternum at tadyang ni Huang Yu. Path A. Bumulwak ang 12 ng subo ng dugo. Ang buhay ni Huang Yu ay mas masahol pa sa kamatayan, ngunit ang kanyang lalamunan ay nadurog at hindi siya makagawa ng ingay. Nang makita ang eksenang ito, si Huang Linger sa tabi niya ay tinakpan ang kanyang bibig at halos hindi makasigaw. Ang Bai Zhongkang, sa kanyang harapan ay parang isang masamang espiritu. Inihagis ni Ye Fan ang dagwang si Huang Yu sa lupa at hinintay itong gumaling. Ang magulong cultivation base ni Huang Yu ay mabilis na gumaling sa kanyang mga sugat, ngunit ang kanyang isip ay natama ng gusto, at siya ay ganap na natigilan. Sa ganitong paraan, mabibigyan ka ng Pavilion Master na ito ng 12 beses sa isang gabi. Kung makakatakas ka ng isang beses, hahayaan kitang mabuhay. Ngumisi si Ye Fan. Pavilion Lord. Pavilion Lord, iligtas ang iyong buhay. Lumuhad si Huang Yu at yumuko, ibibigay ko kaagad ang recipe ng tableta at ang paraan ng pagpino. Napagtanto niya na ang Bai Zhongkang na ito ay malayo sa ordinaryong Kaitian realm. Masyadong malalim ang pagtatago ng matandang ito, ang ganitong uri ng lakas, dapat ang pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa ibaba ng mga Diyos. Kabanata 3174 na napakagaling. Humigop ng tsaa si Ye Fan at maluwag na sinabi, magsalita ka. Kung manggahas kang magsinungaling, kahit na malayo ang mga dulo ng mundo, mamamatay ka ng walang libing. Sa pagkakasabi niyan, ako ang kinasuhan ng pagtataksil, kaya hindi na kailangang magsinungaling. Magandang malaman. Hindi nagtagal, ipinaliwanag ni Huang Yu ang lahat ng mga recipe ng tableta at mga paraan ng pagpino. Matapos isulat ni Ye Fan ang lahat ng ito, tumanggaw siya. Pavilion Master, kaya, pwede mo ba kaming paalisin? Tanong ni Huang Yu na may matigas na ngiti. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maaaring umalis si Huang Yu.
Ginawang berde ng taong ito ang ulo ni Bai Chenhao, at naramdaman ni Ye Fan na hindi na siya kailangang patayin. Yung Linger. Gusto kong magsabi ng ilang salita sa kanya, magpahinga ka sa ibang lugar ngayong gabi. Oo. Si Huang Yu ay hindi nang ahas na magsalita, at nagmamadaling umalis. Pavilion Master, alam talaga ni Linger ang mali, maaari mong palayain si Linger sa pagkakataong ito, sabi ni Huang Linger, ay. Ngumiti si Ye Fangxi at nagsabi, kung ipapangako mo sa akin ang isang bagay, pakakawalan kita, kung hindi, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay sa Zhangfeng Sword Pavilion. Lumingon ang malalaking mata ni Huang Linger, at kumislap ang isang kaakit-akit na kulay. Bahagyang kinagat ang kanyang mapupulang labi, maingat siyang naglakad sa harap ni Ye Fan. Pavilion Master, baka, gusto mong pagsilbihan ka ni Linger. Halos hindi na nagpapigil si Ye Fan. Ano ba naman? Diablo ba ang babaeng ito? Hindi niya ito inisip sa anumang paraan, ngunit naisip niya ito ng sapat. Sanay na si Ye Fan na kumain ng mga masasarap na kabundukan at dagat, kaya hindi siya interesado sa umaagos na tubig na ito. Bagamat wala siyang kalinisan, ngunit ang antas ni Huang Linger, kalimutan na natin ito. Pero, nag-isip si Ye Fan saglit, at ngumiti ng masama, ikaw babae, makakalampas ka sa isang punto. Ay, kinasusuklaman ito ng Pavilion Master. Ngayon lang ako natakot sa mga tao. Nairita si Huang Linger, ang mga lalaki ay talagang mabait, at hindi sila makalakad kapag nakita nila siya. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay upang suportahan ang baba ni Huang Linger, at sinabing, asawa, pumunta ka sa silid ng Pavilion Master sa loob ng kalahating oras, tandaan, magbihis ka. Giggle. Pavilion Master, kung gagawin mo ito, hindi ka ba natatakot na maawa kay Chen Hao? Ang batang iyon, nakilala ko ang babaeng nagustuhan ko noon, at kinuha niya ito at ginawa siyang kabit. So may ganun. Magiliw na ngumiti si Huang Linger, lumalabas na ang may-ari ng pavilion. Ay kapwa rin. Ngayong gabi lang, kailangan mong kumilos ng maayos, naghihintay sa iyo ang Pavilion Master. Pavilion Master, kailangan mo bang pumunta sa lugar mo? Hindi ako pwede dito. Sa aking silid, mayroong isang lihim na silid, ang lihim na silid na iyon. Ilang magagandang bagay, kumurap si Ye Fan. Biglang naintindihan ni Huang Linger, at mabilis na tumango na may pag-asa. Saan ang silid ng Master ng Pavilion? Kung ikaw mismo ang humiling, ito ay parang isang pag-uusap, sabihin mo lang na mayroon kang mahalagang iuulat. Alam ni Linger. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, agad siyang lumabas ng kwarto. Naghintay siya sandali sa labas, at sigurado, nakita niya si Huang Linger na nagpalit ng damit at naglalakad palabas. Ang babaeng ito ay sadyang naglagay ng mabigat na pampaganda, pininturahan ang kanyang mga kilay at pininturahan ang kanyang mga templo, na ginagawa siyang mas kaakit-akit. Sa loob ng pulang robe, halatang cool na cool ang damit. Pagkatapos magtanong sa ilang mga disipulo sa pangunahing tuktok, si Huang Linger ay dumating hanggang sa tirahan ng Pavilion Master na si Bai Zhongkang. Sumunod si Ye Fan sa likod, pinapanood si Huang Linger na kumakatok sa pinto. Pavilion Master, may IR report si Linger. Si Bai Zhongkang ay naglilinang sa silid nang marinig niya ang boses ni Huang Linger, at medyo nagulat siya. Nagsuot siya ng damit, iwinagayway ang kanyang kamay, at bumukas ang pinto. Miss Linger, gabi na, anong problema? Pumasok si Huang Linger at ngumisi sa loob, matandang lalaki, nagpapanggap ka pa rin ba? Tumalikod si Huang Linger at isinara ang pinto. Kakaiba ang pakiramdam ni Bai Zhongkang, at sa sumunod na segundo, bumagsak ang kanyang panga sa lupa sa gulat. Hinalas ni Huang Linger ang tali ng pulang damit, at nahulog ang robe. Ang sexing damit sa loob ay iniharap kaagad sa harap ni Bai Zhongkang. Lonely man and widow, sa iisang kwarto. Gudong. Bagamat nagpakasal din si Bai Zhongkang sa pangatlong asawa at babae, daan-daang taon na siyang hiwalay at hindi gaanong nahawakan ang mga babae. Biglang binigyan siya ni Huang Linger ng ganoong palabas, at siya ay natulala. Linger, anong ginagawa mo? Napangiti si Huang Linger at nakakabighaning umakyat, direktang ikanawit ang kanyang mga braso sa leeg ni Bai Zhongkang. Hindi mo ba ako hiniling na sumama? Dapat bigyang kasiyahan ni Linger ang may-ari ng pavilion ngayong gabi. Kalokohan. Kailan kita pinayagang sumama? Galit na galit si Bai Zhongkang at itinulak si Huang Linger palayo. Demonyong babae. Hindi ko inaasahan na napakamura mo. Bilasan mo. Si Huang Linger ay ganap na natigilan, ano ang sitwasyon? Halatang pinapante siya nito, bakit siya pinagalitan? Bai Zhongkang, ano nababaliw ka na? Sinabi mo lang na magbihis ka, tapos ngayon gusto mo na akong ipagtabuyan. Sinasama mo ba ako para masaya? Asawa, bakit hindi? Lumabas ka na. Ngunit iniisip muli ang Wolin Palace at ang apo na si Bai Chenhao, hindi madaling magsimula. May sakit ka. Ikaw na mismo ang nagsabi, ayaw mong samahan kita, kung malabag ka pero walang lakas ng loob, you deserve to be greened by your apo. Binalot ni Huang Linger ang kanyang palda, inikot ang kanyang ulo at tumakbo palabas. Si Bai Zhongkang ay mukhang tulala. Ano? Green ng apo. Nabalisa siya saglit, ano ang ginawa ni Bai Chenhao sa kanya? Sa pag-iisip nito, pawis na parang ulan ang buong katawan ni Bai Zhongkang.
Wala nang isip si Bai Zhongkang na linangin, at naramdaman niyang kailangan niyang alamin. Pagkatapos magbihis, si Bai Zhongkang ay nagmamadaling pumunta sa sidekick, ang tirahan ng ilang asawa at babae. Sa sandaling umalis si Bai Zhongkang, isa pang Bai Zhongkang ang nagyabang sa bakuran. Si Ye Fan ay nagkukubli ngayon sa dilim, at halos hindi siya tumawa ng malakas habang pinapanood niya ang lalaki at babae na nag-uusap. Matapos hanapin ang silid, agad na nakahanap si Ye Fan ng isang safe. Sa katunayan, ito ay isang cabinet na gawa sa pinong bakal at tinatakan ng mahika. Gayunpaman, sa harap ng walang kapantay na batas ni Ye Fan, ang pag-unlock ay ilang minuto lang. Ang Phoenix Yuan Jidan, isang tumpok ng mga kayamanan, ay natangay lahat. Bago bumalik si Bai Zhongkang, isinara ni Ye Fan ang kabinet at tahimik na umalis. Nang makarating sila sa isang hindi nakakagambalang mataas na altitude, kinuha ni Ye Fan ang Yuan Jidan. Ang sarili ko lang ang maaaring maging guinea pig. Kinuha ito ni Ye Fan ng pasalita, pagkatapos ay kumuha ng malaking halaga ng espiritual na material at sinimulang higop ito. Hindi nagtagal at nadiskubre ni Ye Fan na iba talaga ang paraan ng paggana ng primordial power sa kanyang katawan. Mayroong isang kahangahangang kapangyarihan na nagpapahintulot sa mga primordial na kapangyarihan na ito na mapangalagaan ng maraming beses sa primordial na espiritu. Gayunpaman, sa saturation ng primordial spirit, mayroon pa ring malaking halaga ng primordial power na nasayang sa walang kabuluhan. Hoy! Iminulat ni Ye Fan ang kanyang mga mata, kumikislap ang kanyang mga mata, ang kahusayan na ito ay bumuti ng hindi bababa sa 30%. Kung maaari siyang magkaroon ng sapat na Yuan Jidan, maaari nitong mapabilis ang paglaki ng kanyang cultivation ng 30%. Sandali lang. Ang paggamit nitong Yuan Jidan ay nakaugnay sa kapasidad ng espiritual na katawan. Ang isang espiritual na katawan, gaano man ito pagbutihin, ay kumonsumo ng maraming primordial na kapangyarihan. Ngunit paano kung mayroong 100 o 1,000 espiritong katawan? Sa kasong ito, sa loob ng panahong magkakabisa ang Yuan Ji Pil, maaari ba itong masipsip ng 100 beses, 1,000 beses na mas mahusay? Ang ganitong uri ng kakaibang ideya, marahil ang ibang mga magsasaka ay hindi man lamang ito iisipin. Dahil iisa lang ang espiritong katawan, ganyan ang fixed thinking ng lahat. Gayunpaman, si Ye Fan ay may kakaibang paraan ng multi-spirit cultivation. Sa orihinal, ito ay para lamang dagdagan ang kabuuang halaga ng espiritual na kapangyarihan at cultivation base nang hindi pinapabuti ang kaharian. Ngayon, ang hitsura ni Yuan Jidan ay ginawa ang pamamaraang ito bilang isang walang uliran na katakutan. Kung ang 1,000 espiritual na katawan ay nagpapataas ng kanilang kahusayan ng 30% sa parehong oras. Ang rate ng paglago ng kanilang cultivation base ay magiging 900 beses kaysa sa isang ordinaryong cultivator. Haha, haha. Naramdaman ni Ye Fan na siya ay isang henyo. Hindi tama iyan. Galit na tinapik ni Ye Fan ang kanyang ulo. Damn it. Ye Fan, isa kang baboy. Dapat mong iligtas ang 1,000 espiritual na katawan bago gamitin ang Yuan Jidan. Sa sobrang galit ni Ye Fan ay sinampal niya ang kanyang hita, napakalaking kawalan. Damn it! Kabanata 3195 maayos ang pananamit. Ngayong gabi, masakit ang pakiramdam ni Ye Fan na ayaw niyang magsanay. Umagang umaga. Si Ye Fan ay kumakain ng espiritual na prutas sa Chenluo Cliff, iniisip ang susunod na plano sa pagsasanay. Phoenix Yuan Jidan, hindi dapat mahirap mangolekta ng mga materyales, ang malaking bagay ay mangagaw at magnakaw. Ang hirap makipag-ugnayan kay Xiao Ziner, kung wala ang infinity ni Xiao Ziner, hindi ito madaling pinuhin. Bilang karagdagan, ito ay upang mangolekta ng sapat na primitive crystal ore. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan ng pagsipsip ng orihinal na kapangyarihan sa hangin, ang kadalisayan ay hindi sapat, at ang kahusayan ay masyadong mababa, na lubhang nag-aaksaya ng Yuan Jidan. Kung tutusin, ang magagawa niya ngayon ay mangolekta ng crystal ore at mga materyales. Magiging mahusay kung may makapagsasabi sa kanya tungkol sa mga channel ng pagkuha para sa mga crystal ores at materyales sa Hongming Universe. Si Ye Fan ay masakam, at plano niyang panatilihin ang libo-libong espiritong katawan sa balon bago siya magsimulang magsanay. Sa pangkalahatan, ang bilang ng kristal na mineral ay hindi sapat. Pinakamabuting sabihin sa kanya kung nasaan ang ore veins. Hindi ba maganda na direktang maubos ang isang ore vein? Hindi natakot si Ye Fan sa pagsabog ng minahan, ngunit hindi pa rin siya mapatay. Kung pag-uusapan, sa panig ng Human Alliance, ang mga puno ng dugo ng Diablo ay maaaring aktwal na lumikha ng isang malaking bilang ng mga kristal na mina, na kung saan ay lubos na masama. Nakakalungkot lang na ang bagay na iyon ay severely polluted, at hindi sapat sa kapaligiran. Ang pagsasakripisyo sa mga berdeng bundok at berdeng tubig, gamit ang isang piraso ng basurang lupa para sa ilang mga kristal na minahan, ay hindi nakakatulong sa napapanatiling pag-unlad. Itinutok ni Ye Fan si Bai Chenluo na nagsasanay ng kanyang espada sa hindi kalayuan. Dapat maraming alam ang sisiw na ito, baka magtanong siya. Umiling si Ye Fan, tumingin ng casual, at naramdaman na ang kakayahan ng babaeng ito sa espada ay puno ng mga butas.
Tipikal ng mga nanginginig na pundasyon at pagmamadali para sa tagumpay. Kung ang pundasyon ay hindi maayos na inilatag, gaano man kahusay ang mga ideya at ang pinakamagandang disenyo ng mga guhit na mayroon ka, ito ay magiging walang kabuluhan. Kung ang ama ay hindi humulik, ang ina ay hindi nagmamahal, ito ay mahirap para sa babaeng ito. Maaari lamang siyang tumuon sa cultivation base, at walang ekspertong gabay sa swordsmanship. Kung magsasanay ka ng ganito, mali lang ang pupuntahan mo, at mas malayo ka sa pag-unawa sa sword intent. Lumapit si Ye Fan at pumunta sa likod ni Bai Chenluo. Mabilis na huminto si Bai Chenluo, dahil sa takot na masaktan si Ye Guhan. Huwag kang pumunta dito, delikado. Ngumiti si Ye Fan at inabot ang isa sa mga braso ni Bai Chenluo, at ipinatong ang isa pang kamay sa kanyang balikat. Itaas ng kaunti ang gilid na ito, pindutin ng kaunti ang iyong kaliwang balikat, at ibuka ang iyong mga paa ng kalahating talampakan ang layo. Ang huling hampas ngayon, at pagkatapos ay bawiin ang 3 puntos ng lakas, at pagkatapos ay gawin ang susunod na sweep, ito ay dapat na mas komportable. Kumunot ang noo ni Bai Chenluo, tinuturuan mo ba akong magsanay ng mga espada? Subukan mo. Nagdududa si Bai Chenluo, at ayon sa pahayag ni Ye Fan, ginamit niya ang huling hakbang ngayon. Maayos pala ang daloy ng mga ulap. Paano magiging ganito? Ang hakbang na ito upang pakalmihin ang hangin sa taglagas ay hindi kailanman naging napakakinis. Nagulat si Bai Chenluo, paano nalaman nitong si Ye Guhan ang swordsmanship? Minsan mas mabuting gamitin mo ang lahat ng iyong lakas kaysa panatilihin ang iyong lakas, dahil kapag nasira ang intensyon, masisira ang galaw. Kung itutuloy mo muna ang intensyon, magiging maayos ang iyong galaw. Ngunit kung maaari kang magsanay ng higit pang mga pangunahing kasanayan, dapat kang maging mas mahusay. Si Ye Fan ay hindi makapagsalita ng masyadong malalim na mga bagay, at hindi ito maintindihan ng babaeng ito, kaya sinabi lang niya sa kanya kung paano ito gagawin ng direkta. Marunong ka bang gumamit ng espada? Hindi nagkataon na napag-aralan mo ang espada noong araw na iyon. Gusto kong mag-aral, para makapagbasa pa ako ng maraming libro, sabi ni Ye Fan. Ilang librong pambata lang ang nababasa mo, marunong ka bang mag-espadahan? Natutunan ko ito noon sa bahay. Naramdaman ni Bai Chenluo na ang lalaking ito ay maraming mahiwagang lugar. Kung walang sinabi si Ye Fan, walang silbi para sa kanya na magtanong. Gayunpaman, hindi inisip ni Bai Chenluo na talagang makapangyarihan si Ye Fan. Kung tutuusin, kung siya ay isang malakas na tao, paano siya magiging handa na sumali sa pamilya? Nasa kapahamakan ng Hansiyang Pavilion, bakit hindi ka bumalik para tumulong? Ako, anong problema ko? Sinabi mo na magsanay ng mga pangunahing kasanayan. Paano mag-practice? Nais ni Bai Chenluo na maging mas malakas. Bagamat pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang magtanong sa isang tanga, gusto pa rin niyang subukang magtanong. Oy, pwede kitang turuan, pero may mga tanong akong hindi maintindihan, turuan mo rin ako. Walang problema, basta masasagot kita, alam ko ang lahat. Tumango si Ye Fan at nagsimulang turuan si Bai Chenluo ng ilang pangunahing paggalaw. Maingat na tinutulungan ni Ye Fan ang babae na itama siya, ngunit hindi niya maiwasang mahawakan ang katawan ng babae gamit ang kanyang mga kamay. Mga braso, balikat, iyon lang. Paminsan-minsan, ay nalalayan niya ang kanyang balingkinitang baywang at tinatapik ang kanyang binti. Si Bai Chenluo, isang malaking batang babae na may dilaw na bulaklak, ay hindi pa naging ganoon kalapit sa isang lalaki. Unconsciously, namula ang mukha niya, pero kailangan pa niyang magpanggap na malamig at seryosong tumingin. Matagal na itong natuklasan ni Ye Fan, ngunit hindi niya ito inisip, kaya ipinagpalagay na lamang niya na walang nangyari. Napabayan mo na ang mga pangunahing kasanayan noon, ngunit hindi na kailangan ang pagsisimula sa isang partikular na mababang antas ng pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, mayroon kang isang magulong cultivation base, at ang iyong pisikal na fitness ay napanatili. Hanggat maaari mong kumpletuhin ang mga paggalaw ng swordsmanship na ito ng sabay-sabay, dapat ay magkaroon ka ng maraming karanasan sa pagsasanay ng iyong orihinal na swordsmanship. Si Bai Chenluo ay kumislap ng matingkad na mga mata at tumingin sa lalaki. Nagpapanggap ka bang tanga? Ngumiti si Ye Fan, nasabi ko na ba na ako ay tanga? Hindi. Tapos nakita mo na ba ako dati? Hindi. Hindi ba iyon na ang katapusan? Tumalikod si Ye Fan at naglakad pabalik para ipagpatuloy ang pag-inom ng tsaa. Halika at kausapin mo ako pagkatapos ng pagsasanay at magtanong sa iyo ng isang bagay. Si Bai Chenluo ay natigilan, oo, pagkatapos ng lahat, ang balita na si Ye Guhan ay isang tanga ay nagmula sa labas. Baka dahil lang sa mababa ang cultivation base at walang talent, kaya siya tinawag na tanga. Nang isipin niyang hindi tanga ang kanyang asawa, bahagyang ngumiti si Bai Chenluo. Mapagkakatiwalaan na ngayon ni Ye Fan si Bai Chenluo, kaya hindi na niya kailangang kumilos ng masyadong malalim. Kung ituring siya ni Bai Chenluo bilang isang tanga at hindi makapagsalita, hindi niya masasabi sa kanya ng maayos ang ilang bagay. Ano ang gusto mong itanong? Hingal na hingal si Bai Chenluo matapos ang kanyang pagsasanay sa espada, at pinunasan ang kanyang pawis ng isang silk scarf. Ito ay talagang kakaiba, ito ay malinaw na ilang napaka-basic na paggalaw,
at ito ay mas nakakapagod kaysa sa iba pang komplikadong mga paggalaw pagkatapos ng pagsasanay. Nakaamoy si Ye Fan ng matamis na amoy. Ito ay maaaring ang pinakamahusay na kagandahan, ang pagpapawis ay mabango. Gusto kong matuto ng alchemy, paano ako kadalasang bumibili ng mga espiritual na materyales. Hindi ka pa umabot sa yugto ng alchemy, kaya huwag kang mapagod sa alchemy. Okay lang, take your time. Kung gusto mong umasa sa mga medicinal pill para mapabuti ang iyong paglilinang, mas mabuting bilhin mo ito ng direkta. Gusto kong gawin ito sa aking sarili, upang magkaroon ng sapat na pagkain at damit. Hindi nakaimik si Bai Chenluo, saan nanggaling ang mga nakakatawang salitang ito. Ang mga espiritual na materyales, sa katunayan, karamihan sa mga ito ay nasa kamay ng Shangbaman. Mayroon kaming 3,000 sekta sa mas mababang bahagi, at lahat kami ay nagbibigay-pugay sa isang regular na batayan. Mayroon lamang ilang ordinaryong espiritual na materyal na umiikot sa pagitan ng ligaw, at iyon ang mga itinanam sa espiritual na mga bukid. Sabi ni Bai Chenluo, at bago niya namalayan, hapon na. Pagkatapos magtanong ni Ye Fan, medyo sumakit ang ulo niya. Tila na kung gusto mong makakuha ng maraming espiritual na materyal, maaari mo lang talagang agawin ito mula sa mas mababang mga sekta, o kahit nasa itaas na 8 sekta. Sa sandaling ito, isang katulong ang nagmamadaling lumapit. Miss, hindi maganda. Nabugbog si Xiaoju. Ano? Nanlamig ang mukha ni Bai Chenluo, anong nangyayari? Nagulat din si Ye Fan. No wonder sobrang tahimik ngayong umaga. Wala doon. Kabanata 3176 ito ay isang maliit na bagay. Narinig ito ni Ye Fan at Bai Chenluo at nalaman nila ang nangyari. Ngayon ang araw kung kailan natatanggap ng mga matatanda ng bawat ugat ang kanilang pang-araw-araw na materyales. Bilang manager ng Chenloya, pumunta si Xiaoju sa pangunahing tuktok para kumuha ng mga bagay. Bilang resulta, kinilala ng bagong dating na dowry maid ng Wolin Palace, sina Yuzin at Yu Ying, si Xiaoju. Sa orihinal, si Huang Linger ay nainggit sa kagandahan ni Bai Chenluo, kaya bumaba siya kaagad pagdating ng araw. Dahil dito, gumawa ng gulo si Ye Fan at sa wakas ay naging sanhi ng pagsampal at pagpapahiya kay Huang Linger. Binaling ng dalawang maid ang galit kay Xiaoju at sinabi sa lugar na ninakaw ni Xiaoju ang kanilang mga materyales. Kinailangang haburin ni Xiaoju ang kanyang mga damit sa lugar upang patunayan na wala siyang ninakaw. Natural, tumanggi si Xiaoju na haburin ang kanyang mga damit sa publiko, at nabalitaan na wala siyang mukha na sasabihin kahit kanino, at ipapahiya rin niya si Bai Chenluo. Napunit ang dalawang panig. Parehong si Yuzhen at Yu Ying ay maingat na pinili ni Huang Linger, at ang lakas ng kanilang cultivation ay higit sa Xiaoju. 2 laban sa 1, predictable ang resulta. Gayunpaman, masyadong magkaiba sa katayuan sina Bai Chenluo at Huang Linger. Kahit na miyembro ng Zhang Fengjian si Xiaoju, walang sinuman sa paligid ang handang tumulong para hikayatin siya, dahil sa takot na masunog. Anyway, kasambahay, tama na ang mamatay, bakit mo pag-iisipan ang magiging Young Lady of Janj? Nagmamadaling pumunta sina Ye Fan at Bai Chenluo sa pangunahing tuktok. Little Orange. Nakita ko ang isang mas mahinang figure na nakahiga sa isang pool ng dugo na may mga galos. Namumula ang mga mata ni Bai Chenluo. Babae. Walang ninakaw si Xiaoju. Napaluha si Xiaoju, namamaga ang kanyang mukha, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay natatakpan ng solidong itim na dugo. Mahigit 100 buto ang nabali sa kanyang katawan, at bali ang kanyang mga binti. Ang mga marka ng letigo sa buong katawan niya ay nagmula sa nagniningas na pulang letigo sa kamay ni Yuzhen sa tabi niya. Isang artifact ng apoy, na nasusunog sa apoy. Kung hindi dahil sa longevity cultivation ni Xiaoju, 12-12 beses na siyang binugbog hanggang mamatay. Huwag mong sabihin, naniniwala ako sa iyo, hindi gagawa ng masama si Xiaoju. Walang pakialam si Bai Chenluo na si Xiaoju ay napuno ng dugo, at niyakap ang babae sa kanyang mga bisig. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang malamig na mga mata ay dumampi kay Yuzhen at Yu Ying. Bakit ang bisyo mo sa mga inosente at inosenteng mukha? Giggle. Isang karangalan para sa ating mga kapatid na babae na purihin ng mga matatanda ng Chenluo para sa kanilang kagandahan. Sinabi ni Yuzhen na may masamang tingin, gayunpaman, ang patay na batang babae na ito ang nagnakaw ng espiritual na materyal ng aking binibini, hindi katakataka na kami. Ibig sabihin, bago lang kami dito, pero hindi kami madaling ay-bully. Ang pagiging lingkod ay protektahan ang mukha ng amo. Ginulo ni Yu Ying ang kanyang mahabang buhok at may pagmamalaki na sinabi. Kalokohan. Si Bai Chenluo ay nanginginig sa galit, itinaas ko si Xiaoju gamit ang isang kamay, at hindi ko masasabi na puno ako ng mga tula at libro, ngunit alam ko ang mga libro at kagandahang loob, paano ako magnanakaw. Maraming taon na siyang steward sa Zhang Fengjian. Wala naman akong ninakaw, bakit ngayon ka lang pumunta at nagnakaw? Lumapit si Yuzhen at sinabing, hindi namin alam, baka nagalit siya sa binibini ko at nabuhos ang inumin ni Elder Chenluo sa handaan. Tama. Oh, hindi ba? Ang nakatatandang Chenluo ay pinaghihinalaan din sa bagay na ito. Si Bai Chenluo ay sasabog na sa galit, ito ay masyadong mapanlinlang.
Hindi maipaliwanag na pinukaw siya ni Huang Linger, kahit na ang dalawang katulong ay napakasama. Kung hindi ako dumating ngayon, hindi ba gusto kong bugbugin si Xiaoju hanggang mamatay? Ang makita si Xiaoju, na karaniwang masigla at aktibo, cute at walang muwang, ay naging napaka hindi makatao at nababalot ng dugo. Si Bai Chenluo ay puno ng hangarin na pumatay. Ngayon, dapat kang magbayad ng dugo at dugo. Biglang bumaril si Bai Chenluo, sumugod, at inagaw ang apoy na letigo. Bitik. Isang sampal sa mukha, pinalaya si Yuzhen. Bang! Sa isang sipa sa hangin, sinipas si Yuying. Kung tutuusin, ang dalawang kasambahay ay nasa larangan lamang ng mahabang buhay, na siyang kalaban ng kaharian ng kaguluhan. Habang si Bai Chenluo ay patuloy na magtuturo sa kanya ng leksyon, isang lumilipad na araw ng pulang apoy ang bumaril. Biglang dumating si Huang Linger, at mariing sinabi, Bai Chenluo. Napakatapang mo. Ang iyong kasambahay ang unang siniraan ng aking maliit na orange, Miss Linger, mangyaring umalis ka. May alitan sa pagitan ng mga kasambahay, ikaw ay isang kaguluhan. Ano ang ibig sabihin kung mamagitan si Elder Jing? Talagang tretuhin ako bilang Huang Linger, kung may gusto kang gawin. Ni hindi mo nga tinitingnan ang sarili mo, ano ba ang identity mo? Umalis ka. Kailangan kong humingi ng hustisya para kay Xiaoju ngayon. Bai Chen, greet ang iyong mga ngipin. Kung may kakayahan ka, papasa ka sa level ni Miss Ben. Si Huang Linger ay sabik na makahanap ng pagkakataong turuan si Bai Chenluo ng leksyon at ilabas ang kanyang depresyon. Binuhat ni Ye Fan si Xiaoju mula sa likuran at palihim na umiling. Tapos na, bagamat ang Huang Linger na ito ay hindi isang babaeng phoenix, ngunit si Bai Chenluo ay hindi isang kalaban. Sa oras na ito, ang pangunahing pag-aaral sa likod bahay ng main kick. Chen Hao, nakapunta ka na ba sa iyong mga lola kamakailan? Lolo, sinisiba ng mga lola si Chen Hao. Si Chen Hao ay bibisita. Si Bai Chen Hao ay labis na naguguluhan. Kailan nagsimulang magmalasakit ang matanda sa kanyang relasyon sa mga lola? Relasyon. Hindi, abala ka sa iyong trabaho, at kailangan kitang umalis, sasabihin ko sa iyo. Kung wala kang gagawin, bawasan mo. Ha! Lalong naguluhan si Bai Chen Hao at hindi niya siya pinapanta, bakit niya ito binanggit? Pavilion Master. Young Master Chen Hao. Hindi maganda. Nag-aaway sina Miss Linger at Elder Chenluo. Ano? Bai Chenluo, itong puta. Maglakas loob na hawakan ang aking Linger. Si Bai Chen Hao ay agresibong pinatay na lumabas. Napabuntong hininga si Bai Zhongkang at umiling na may kakaibang ekspresyon nang marinig niya itong, may Linger, ngunit kinailangan niyang sundan siya palabas. Nang dumating ang mga lolo't lola at mga apo sa harapang entablado, nagkataon na nakakita sila ng dalawang figure, isang pula at isang puti, at nagsampalan sila sa hangin. Puff! Naramdaman ni Bai Chenluo ang apoy na sumusunog sa kanyang puso, at iniluwa niya ang isang subaw ng dugo. Namula ang mukha ni Huang Linger at umaagos ang dugo. Nang makita si Bai Chen Hao na lumilipad, umatras siya sa isang volley. Panay, nahulog sa mga bisig ni Bai Chen Hao. Umikot si Bai Chen Hao, niyakap ang kanyang kasintahan, at dahan-daang nahulog. Nagkatinginan ang dalawa. Ang mga mata ni Huang Linger ay puno ng ambon, na may kaunting kahinaan, hinaing, at isang bakas ng paghanga. Brother Chen Hao. Ang taong iyon ay binubuli si Linger. Ang mainit na hangin ni Bai Chen Hao ay damaloy sa kanyang noo. Ang tinawag na, Brother Chen Hao, ni Huang Linger ay nagpadurog ng mga buto ng buong tao. Bai Chenluo, mayabang ka. Maglakas loob na gumawa ng isang bagay kay Miss Linger. Master Chen Hao, kailangan mong magpasya para kay Yuzhen at Yuying. Ang dalawang batang babae ang dumating din sa oras na ito, na itinuro ang mga sugat sa kanilang mga katawan. Malungkot ang mukha ni Bai Chen Hao, hindi mo man lang pinapaalis ang mga katulong. Huwag kang mag-alala, ngayon ako, Bai Chen Hao, ay makakamit ang hustisya para sa iyo. Bai Chen Hao, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Sinisiraan muna nila ang aking maliit na orange. Nagpapanggap ang Huang Linger na iyon. Ngumuso si Bai Chenluo. Manahimik ka. Ang katulong mo, syempre nagsasalita ka para sa kanya. Lahat. Ang kasalukuyan ay makapagpapatuto. Hindi mo ba alam kung sino ang unang gumawa ng hakbang? Sinulyapan siya ni Bai Chen Hao, sino ang gustong tumstigo. Ang bawat isa ay natural na yumuko ang kanilang mga ulo at nagkunwaring mga ostrich. Ikaw, taga Zhangfeng Jiansh ka pa rin ba? Si Xiaoju ang isa. Nakita kitang lumaki. Galit na galit si Bai Chenluo kaya napaluha siya. Girl, bumalik na tayo. Okay lang si Xiaoju. Mahinang umiyak si Xiaoju, sa takot na madawit si Bai Chenluo. Tumawa si Bai Chen Hao, nakita mo na ba? Kasalanan mo ito, at gusto mong magpatotoo ang iba para sa iyo. Bai Chenluo, pinagbigyan mo ang iyong kasambahay at sinasaktan mo si Miss Huang Linger at ang kanyang personal na kasambahay. Teka lang, alam mo bang delikado? Mag-uudyok ito ng hidwaan sa pagitan ng Wolin Palace at ng aking Zhangfeng Jiansh. Ito ay isang gawa lamang ng pagkakanulo. Nakita ni Bai Chen Hao na si Bai Zhongkang ay dumating sa oras na ito, at ikinulong ang kanyang mga kamay, lolo, sa tingin ko ay dapat na.
Bai Chenluo, ipadala ito sa law enforcement hall at parusahan siya. Si Bai Chenluo ay namutla at tumingin kay Bai Zhongkang na may pag-aalala. Pavilion Master. Ito talaga ang amo at katulong ni Huang Linger na namimili ng mga bagay, mangyaring maniwala ka sa akin. Alam niya na sa isip ni Bai Zhongkang, tiyak na hindi siya mahalaga kaysa kay Huang Linger. Ang Pavilion. Kasalanan ni Xiaoju. Parusahan si Xiaoju. Wala itong kinalaman sa babae. Gustong ihagis ni Xiaoju ang sarili sa lupa at lumuhad, ngunit nabali ang kanyang mga buto at hindi siya nakadapa. Ang isang grupo ng mga tao ay umiling sa panghihinayang, at si Bai Chenluo ay masyadong mapusok upang pukawin si Huang Linger. Hindi ba ito humihingi ng kasalanan? Lahat ng tao sa Jansh na nanunood ay nahulaan na ang wakas, however, isama si Miss Huang Linger, bumalik at magpahinga. Maliit na bagay lang ang awayan ng kasambahay, huwag mong saktan ang harmony ng magkapatid mo. Biglang sabi ni Bai Zhongkang na may pagtatampo na mukha. Ang tahimik ng eksena. Hindi ka panipaniwala ang nakasulat sa buong mukha, at tumingin sila kay Bai Zhongkang nang may pagtataka. Kabanata 3197 Isipin ang isang mas magandang buhay. Natigilan si Bai Chenhao, hinala na mali ang narinig niya. Lolo, anong sabi mo? Ang matanda ay palaging nagsasalita para sa kanya. Sa pagkakataong ito ay kinasangkutan ng amo at katulong ni Huang Linger. Bakit niya balak tumira? However, ikakasal na tayo, malapit na ang kasal, huwag kang gumawa ng gulo. Wala na ang lahat, huwag hayaan ang mga tao na makakita ng mga biro. Sinabi ni Bai Zhongkang, at sinabi kay Bai Chenluo, Chenluo, pumunta sa Botica para ibigay sa iyo ang kasambahay na ito at kumuha ng gamot sa pagpapagaling. Marami, salamat, Pavilion Master. Labis na nagulat si Bai Chenluo, bagamat hindi rin tumulong si Bai Zhongkang. Ngunit para kay Bai Chenluo, nambobola na siya. Akala ko sa pagkakataong ito, mabigat na parusahan ako sa pakikipaglaban kay Huang Linger. Galit na pinandilatan ni Huang Linger si Bai Zhongkang. Ang matandang bastard na ito, halatang ayaw niyang pagsilbihan siya kagabi, pero ngayon sa ganitong ugali, halatang sadyang naiinis siya. Kung hindi dahil sa takot na maalog sa ilang nakakahiyang bagay, at sa pagkakaiba ng lakas, gugustuhin ni Huang Linger na magalit. Miss, nabugbog tayo ng ganito. Sina Yushen at Yuying ay puno ng ayaw, ano ang kanilang pagkakakilanlan? Ang katulong ng munting prinsesa ng Wallen Palace. Si Xiaoju ay isang mailap na batang babae na may mailap na buhok, at walang problema na patayin siya. Sila ay binugbog dahil tinuruan nila ng leksyon si Xiaoju, at tumanggi silang tanggapin ito. Manahimik ka. May mga pagkakataon sa hinaharap. Isang batang babae, maaga o huli ay patayin mo siya. Lihim na nag-transmit ng boses si Huang Linger, na nagpapakita ng hitsura ng hinaing at hinanakit sa kanyang mukha. Nagngangalit sina Yushen at Yuying, iniisip ito, mahaba pa ang mga araw. Bai Chenluo, maswerte ka sa pagkakataong ito. Isinasaalang-alang ni Lolo na malapit na akong magpakasal, kaya ayaw kong magkaroon ng karagdagang problema. Huwag mong isipin na sa susunod, magkakaroon ka pa rin ng ganitong uri ng swerte. Pakiramdam ni Bai Chenhao ay napakawalanjiya at inis, ngunit wala siyang magagawa. Bago umalis, pinandilatan ni Bai Chenhao si Xiaoju, pagkatapos ay sinundan si Huang Linger palayo. Bumalik sa Chenloya. Matapos pagalingin ni Bai Chenluo ang mga sugat ni Xiaoju, uminom siya ng gamot at sa wakas ay gumaling kaagad. Niyakap ni Xiaoju si Bai Chenluo, bumuhos ang mga luha na parang ulan. Okay, wag ka nang umiyak, okay lang. Hindi rin masyadong magaling si Bai Chenluo sa pag-aaliw sa mga tao, kaya niyakap lang niya si Xiaoju at tapikin ang likod nito. Girl, natatakot ako, hindi nila ako pakakawalan. Yung Yushen at Yuying na yun, nung umalis sila kanina, nakakatakot yung tingin nila sa akin. Hindi ko sila Jin Aisang, bakit nila ako Gina ganito? Sabi ni Bai Chenluo, ako ang may pananagutan. Tungkol sa'yo. Huwag mong sisihin ang babae, si Huang Linger ay masyadong masama. Bakit hindi ko iwan ang Jansh, papatayin nila ako kapag nakita nila akong muli. Si Xiaoju ay isang katulong lang, kahit mamatay ako, ang Jansh ay hindi para sa akin. Para parusahan ang mga tao sa Wolin Palace. Silly girl, saan ka pupunta kapag umalis ka? Ako. Natahimik si Xiaoju. Xiaoju, nitong mga nakaraang buwan, huwag kang pumunta sa main cake. Kung may gagawin ka, hayaan mo sina Tita Liu at Uncle Precious. Naiintindihan mo, babae. Napayuko si Xiaoju sa kama, nanginginig. Nakakakita ng napakasiglang batang babae tuwing weekday, nang walang kahit katiting na sigla, napakunot ang noo ni Bai Chenluo. Saglit na nanood si Ye Fan sa pinto, pagkatapos ay tahimik na tumalikod at umalis. Nang gabing iyon, ang pangunahing tuktok, ang Huang Linger, ay nasa looban. Miss, bakit hindi tayo pumunta sa Chenloya bukas? Huwag kang maniwala na Bai Chenluo, maglakas loob na gumawa ng kahit ano sa amin. Natalo mo ako at si Yushen sa publiko, at hindi mo sineseryoso ang mga tao sa Wallen Palace. Napag-alitan si Huang Linger, tumahimik ka. Hindi mo ba nakita ang ugali ni Bai Zhongkang? Hindi pa ako opisyal na kasal, teka.
Ang dalagang ito ay naging asawa ng batang pavilion, at kung makakita pa ako ng isa pang pagkakataon, hindi pa huli ang lahat para patayin ang amo at alipin ni Bai Chenluo. Matagal ito sa hinaharap, at pahihirapan ng dalagang ito ang patay na batang babae na nagngangalang Xiaoju sa harap ni Bai Chenluo. At pagkatapos ay sunugin ng maliit na mukha ni Bai Chenluo sa uling. Humajijek si Yuzhen, kung ganoon, si Miss ang magiging number 1 beauty sa Wanshahe. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ngayon si Miss? Malamig na tumangay si Huang Linger. Si Yuzhen ay mali. Si Miss ang numero 1 kagandahan sa dalawang pangunahing ilog ng Qingyang River at Wansha River. Magalang na nagre-retiro ang dalawang kasambahay. Hindi nagtagal pagkatapos nilang lumabas ng bakuran, nakita ni Yuzhen at Yuying ang isang lalaking papalapit sa kanila. Master Chen Hao, nandito ka ba para hanapin si Miss? Naglilinang siya. Umiling si Bai Chen Hao, pumunta ako para makita ka, at nagkamali ako ngayon. Sina Yuzhen at Yuying ay nambobola at masaya. Sila ay mga dowry maid, at maya-maya ay magiging mga tao sila sa silid ni Bai Chen Hao. Sa hinaharap, kung hindi pa kasal ang lalaking host, natural na magandang bagay na maging mapagmalasakit at makonsiderasyon sa kanila. Salamat, Master Chen Hao, sa iyong pag-aalala, ayos lang kami. Matalim na tiningnan ni Bai Chen Hao ang dalawang babae. Ang iyong ginang. Gaano katagal bago magtanim? Dapat tumagal ng ilang oras, kung walang espesyal. Master Chen Hao, mayroon ka bang anumang apurahan? Lumapit si Bai Chen Hao sa kanilang dalawa, gusto kong makita, ano ang kulang sa bahay na tinitirhan ninyong dalawa, dalhin mo ako para makita. Mabilis na nakuha ni Yuzhen at Yuying. Matagal na silang kasama ni Huang Linger. Bagamat hindi nila ito naranasan, marami na silang karanasan. Ito. Kung malalaman ito ng dalaga, labag ito sa mga patakaran. Anong kinakatakutan mo? Matagal ko nang pinagdaanan ang babae mo. Natigilan sina Yuzhen at Yuying. Talaga. Pumayag si Miss. Imposible, malinaw na binalaan ni Miss na bawal matulog ang mga kapatid natin nang walang pahintulot niya. Pagdududa ni Yuzhen. Ikaw binibini, alam ko ang lahat tungkol sa relasyon mo kay Elder Huang Yu. Nagulat sina Yuzhen at Yuying. Yu, alam mo. Tama, kaya. Natural na gusto niya akong bumawi, pagmamalaki ni Bai Chen Hao. Nagkatinginan sina Yuzhen at Yuying, nagtitiwala ng gusto sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay nagpaalam sa kanyang kasintahan na si Huang Linger ay dapat na napaka-passive. Si Bai Chen Hao ay mukhang hindi nasisiyahan, bakit, hindi ka naniniwala sa akin? Kaya, pumunta ka at tanungin ang iyong binibini. Paano? Maglakas loob na magtanong sina Yuzhen at Yuying, kung tatanungin nila, makakasakit ito kay Bai Chen Hao, at maaari ring mapahiya si Huang Linger. Sila ang magiging mga tao ng Zhang Fengjian sa hinaharap, at si Bai Chen Hao ang magiging kanilang Panginoon, kaya natural na mapapabore nila ang matuwid na Panginoon. Kung ikaw naman ang maging concubine, sabay-sabay kang i-turn over. Kung gayon, dalhin natin ang young master doon. Nagmamadali pa ring mag-usap sina Yuzhen at Yuying, puno ng pananabik at pagkahiya ang kanilang mga mukha. Lumalabas na ang Bai Chen Hao na ito ay isang taong walang pasensya. Kailangan nilang samantalahin ang pagkakataon para masiyahan si Bai Chen Hao. Baka pagkatapos magpakasal, direkta kang magiging concubine instead of a maid. Makalipas ang 2 oras, lumabas si Bai Chen Hao sa silid ni Yuzhen at Yuying. Nang aalis na siya ay tumalikod siya at ngumiti. Bukas ng gabi, dumiretso ka sa kwarto ko. Kung tatanungin ng babae mo, sabihin mo sa kanya ng diretso, tatawagan kita. Si Yuzhen at Yuying ay nagmamadaling bumaba sa kama, hindi pinansin ang discomfort, sumaludo si Yingying. Naiintindihan ng babae. Ang dalawang babae ang labis na nasasabik na ipinangako ni Bai Chen Hao sa kanila ang katayuan ng mga babae at dalaga. Pagkaalis ni Bai Chen Hao, nakatulog si Yuzhen sa kama. Naranasan ni Miss ang daan-daang labanan, nagbasa ng hindi mabilang na mga lalaki, at kung minsan ay hindi naiintindihan. Ang aking lolo Chen Hao ay halatang napakalakas. Oo, kung wala tayong cultivation, hindi natin kakayanin, nagkatinginan ang dalawang babae, iniisip ang magandang buhay sa hinaharap, at hindi nila napigil ang tumawa ng malakas. Halika. Pagkaalis ni Bai Chen Hao sa courtyard, tahimik siyang umalis sa pangunahing tuktok. Pagbalik sa paligid ng Chenloya, binago niya ang kanyang katawan at bumalik sa hitsura ni Yeguhan. Kabanata 3178. Sinunog ni Ye Fan ang costume at tuluyang pinunasan ang ebidensya. Kung tutuusin, nagdadalawang isip siya kung gagawin ba ito o hindi. Noong una, gusto kong patayin ang amo at katulong ni Huang Linger nang hindi alam. Ngunit nang marinig ni Ye Fan ang masasamang salita ng 3 babaeng ito, talagang naramdaman ni Ye Fan na mas mura para sa kanila ang pagpatay sa kanila. Gaano karaming mga tao ang sinira ng masamang babae na ito? Mukhang pareho ang pangalan ng Hongming Universe sa boxing rights, ngunit dahil dito, maraming masasamang kaisipan ang napipigilan. Ang ilang mga kasamaan ay patuloy na dumarami, at ang nilikha nila ay ang lahat ng uri ng mga halimaw na hugis tao na may baluktot na sikolohiya. Sa susunod na araw, dumating si Bai Chen Hao kay Huang Linger para magkaroon ng relasyon sa kanyang kasintahan.
Ngunit sa hindi malamang dahilan, palaging kumikislap sa kanya sina Yu Jin at Yu Ying, ang dalawang katulong, kahit na may kaunting hinanakit. Napansin din ito ni Huang Linger at naging kaina-hinala. Sa gabi, pagkatapos uminom sina Bai Chenhao at Huang Linger ng kaunting alak, umalis sila ng maayos. Matapos may hatid ni na Yuzhen at Yu Ying ang paligan ni Huang Linger, umalis sila nang hindi nagtatanong ng anumang karagdagang tanong. Ang dalawang babae ay sadyang bumalik sa silid upang magbihis, at pumunta sila sa bakuran ni Bai Chenhao. Sa daan, maraming tao ang nagulat nang makita ang pangalawang anak na babae. Si Yu Jin at Yu Ying ay nakataas ang kanilang mga ulo, ayaw nilang murahin ang kanilang mga katulong, pagkatapos ng lahat, sila ay mga hinaharap na asawa. Pare, nandito na tayo. Binuksan ni Bai Chenhao ang pinto, at nang makita niya ang dalawang babae, natigilan siya. Pagtingin sa kaakit-akit na kasuotan ng pangalawang babae, mas bumilis ang tibok ng puso niya. Yuzhen Yuying, ikaw ay hindi kaya. Maagang ipinadala ni Huang Linger ang dalawang kasambahay para pasayahin ang sarili. I hate it, sir, hindi mo ba pinapanta ang mga kapatid natin? Ang iyong dangal ay nakakalimot. Natigilan si Bai Chenhao, hiniling kitang sumama. Dati, may masabi pa siya, sumugod na ang dalawang babae at niyakap siya. Guro, hindi mo pinapansin ang aming mga kapatid sa araw, ako at ang aking kapatid na babae ay malungkot. Yun lang, di ba sabi mo kagabi pinakagusto mo ang itsura namin? Kagabi, lalong natarante si Bai Chenhao, ano ang nangyayari? Teka, Yuzhen Yuying, sabihin mo sa akin ng malinaw. Anong nangyari kagabi? Master, ayaw mo. Kailangan mong sabihin sa amin. Paano ito magiging bukas? Naisip ni na Yuzhen at Yuying na sinadya sila ni Chen Hao, at paulit-ulit na nagseselos. Wala silang pakialam sa 3,721 at itinulak si Bai Chenhao sa silid sa likod. Asawa. Biglang, isang matalim na pagsaway. Lumipad si Huang Linger mula sa labas. Sasabihin ko lang na nagkatinginan kayo ngayon, nagkakamot ng ulo at nagpapapos, ano ba ang balak mo? Nasa likod ko pala talaga kayo. Gumagawa ng kaduwagan. Miss Ben is not married yet. You're fighting for favor. Parehong inosente sina Yu Jin at Yu Ying, iniisip na hindi ito ang ipinangako mo. Mabilis na umiling si Bai Chenhao at itinulak ang dalawang babae palayo. Miss Linger, pangako, wala talaga akong alam. Lumapit sila sa akin. Master, paano mo ito magagawa? Pumunta ka sa amin kagabi. Sabihin mo, pinayagan ni Miss. Mabilis na dumpensa sina Yuzhen at Yu Ying, na nakadama ng labis na pagkakamali. Bakit hindi mo ako nakikilala pagkatapos mong kumain at magpunas? Ako, nasa kwarto ako kagabi, bakit kita hinanap? Galit na pinagalitan ni Bai Chenhao, maliit na dugo. Galit din na napagalitan si Huang Linger, dalawang munting slots. I treat you well. You actually hook up with my fiancé. Miss, wala talaga tayo. Ito ay si Chen Hao. Sinabi ng young master na alam niya ang sikreto sa pagitan mo at ni Elder Huang Yu, kaya ibinigay mo sa kanya ang aming mga kapatid na babae. Gusto lang ni Yuzhen at Yuying na patunayan ang kanilang kawalang kasalanan anuman ang lahat. Ano? Napatingin si Huang Linger kay Bai Chenhao nang may pagtataka. Si Bai Chenhao naman ay nagulat. Huang, Elder Huang Yu, ano ang ginagawa? Kasama niya ang binibini mo. Nanginginig ang katawan ni Bai Chenhao. Mabahong babae. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang binibini na ito ay pinunit ang iyong mga bibig. Sa sobrang galit ni Huang Linger ay naglabasan ng apoy mula sa kanyang katawan, inihagis niya ang dalawang mahabang apoy na latigo, iginapos ang dalawang babae, at inihagis ng malakas. Lumabas ka. Mura ako, nakikihalubilo sa mga lalaki, at sinisiraan si Miss Ben. Umakyat si Huang Linger at sinampal sa mukha ang dalawang maid. Sinampal ng apoy ang mukha ng dalawang babae, diretsyong sinunog ang kanilang mga mukha. Napasigaw si Yuzhen Yuying at nagmamakaawa. Miss, nagkamali kami. Please let us go. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, halatang dumating sila ayon sa kahilingan ng master. Ngunit ngayon, maaari na lamang silang humingi ng awa. Huang Linger, itigil ang pakikipaglaban. Kung mag-away ka ulit, mamamatay ka. Mabilis na lumabas si Bai Chenhao at hinawakan ang palso ni Huang Linger. Linawin mo muna. Ano ang nangyayari kay Elder Huang Yu? Kinagat ni Bai Chenhao ang kanyang mga ngipin. Tinawag pa niyang kapatid si Elder Huang Yu at pinasalamatan siya sa pagpapadala sa kanyang mga kamag-anak. Sa tingin niya ay si Huang Yu ang malaking kapatid, ngunit si Huang Yu. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Ako, ayoko talaga. Malinaw na nagkasala si Huang Linger. Pagkatapos ng lahat, sina Yuzhen at Yuying ay hindi nagsasalita tungkol sa iba, ngunit si Huang Yu, malinaw na hindi ito walang batayan. Bukod dito, sa ganitong oras ng krisis, ang dalawang batang babae ay hindi makapagsalita ng walang kaparirikan. Anong nangyayari dito? Linger, itigil mo yan. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa pangunahing tuktok. Bagamat ito ay medyo malayo, maraming matatanda tulad ni Bai Zhongkang ang nagtipon-tipon. Nang makita ni Yuzhen Yuying ang Pavilion Master, parang nakita niya ang tagapagligtas.
Dahil parehong tinulungan sila ni Huang Linger at Bai Chenhao, maaari lang nilang hilingin kay Bai Zhongkang na bigyan ng hustisya. Ang Pavilion Master. Iniligtas tayo ng Pavilion Master. Kami ay mali. Si Master Chenhao ang humiling sa amin na samahan siya kagabi. Kami ay mga dowry maid lang, gusto ng young master na pumunta kami, hindi kami ng ahas na tumanggi. Bai Zhongkang malungkot ang kanyang mukha. How unreasonable. Paano mo magagawa ito kahit hindi ka pa opisyal na kasal, kahit na ito ay isang dowry maid? Chenhao, hindi mo ba naiintindihan ang kaunting etiketa na ito? Ang mga tao sa paligid ng Janj ay lahat itinuro at nagpakita ng paghamak. Gustong mamatay ni Bai Chenhao. Ang pagtulog kasama ang dalawang kasambahay ay talagang hindi malaking bagay. The point is, hindi siya nakatulog. Wala pa akong natikman na mura, paano ako magiging hamak na balisa? Chenhao, bakit ka nalilito? Hindi mo ba tinitiis ng ilang araw? Nagmura si Bai Jingting, na wala lahat ng mukha namin sa iyo. Pare, lolo, ako ay namali. Talagang hindi ko sila ginalaw. Nasa kwarto ako kagabi, at hindi ako nakikialam sa mga bulaklak. Ang dalawang patay na babaeng ito ay malinaw na sinisiraan ako. Nagmamadali sina Yushen at Yuying. Pavilion Master, wala talaga tayo. Paano tayo makakapagsalita ng kalokohan tungkol sa kainosentehan ng pamilya ng anak natin? Ibibigay namin ito kay Young Master Chenhao. Maya-maya, kaya hindi na kailangang manligaw ng maaga. Pare, sa palagay ko ay may hindi pagkakaunawaan dito, si Chenhao, ang bata, ay nakakaalam ng pinakamahusay na asal at hindi makikigulo, sabi ni Bai Jingting, oo, dapat itong dalawang kasambahay. Ilang tao na umalalay sa mahabang silid ay tinanggihan din ng mga nasusunog na mukha ni Yushen at Yuying, hindi. Talagang hindi kami. Sinabi ni Master Chenhao na alam niya ang tungkol sa ating binibini at bago makapagpatuloy ang dalawang babae, ang mga mata ni Huang Linger ay nagpakita ng intensyong pumatay. Isang gintong gulong ang dumaan, direktang pinutol at pinasabog ang ulo ng dalawang katulong. Ipahiya ang aking Wallen Palace, at pukawin ang relasyon sa pagitan ng Zhangfeng Sword Pavilion. Binati ni Huang Linger si Bai Zhongkang pagkatapos patayin ang pangalawang babaeng tagapaglingkod, pasensya na, napatawa kita. Naniniwala si Linger na si Young Master Chenhao ay dapat na isang maginoo, at ang dalawang maid na ito ay ang mga demonyo. Malungkot ang mukha ni Bai Zhongkang kahit na ang dalawang babae ay hindi pa tapos, sila ay natahimik, gayunpaman, halatang gusto niyang ihayag ang relasyon ni Huang Linger sa isang lalaki, ngunit alam ni Bai Zhongkang na si Huang Linger ay dapat na ganoong uri ng babae, ngunit si Bai Chenhao sa tabi niya ay dumudugo. Malinaw na siya ay may matatag na relasyon kay Huang Yu. Ang itaas na sinag ay hindi tuwid, ang ibabang sinag ay baluktot, kung mayroong isang Panginoon, dapat na mayroong isang katulong. Hindi ito makita ni Bai Zhongkang, at binigyan ng malamig na tingin ang mukha ni Huang Linger, at maaari lamang siyang magpanggap na hindi niya naiintindihan. Pero parang sesabog na ang puso ko. Patay na matanda. Hindi, ito ay isang maliit na bagay lamang, upang mabayaran ka, wala kang lakas ng loob na hingin ito sa iyong sarili, at ngayon ay pinanghahawakan mo pa rin ito. Kabanata 3179. Biglang naghinala si Bai Chenhao nang marinig niya ang mga salita ni Bai Zhongkang. Bakit parang may alam ang lolo mo? Pinilit ni Bai Zhongkang na maghiwa-hiwalay ang mga tao upang maiwasan ang patuloy na paglawak ng sitwasyon. However, sumama ka sa akin. Ibinalik ni Bai Zhongkang ang kanyang apo sa pag-aaral. Ano sa palagay mo, Huang Linger? Medyo komplikado ang mga mata ni Bai Zhongkang. Lolo, may narinig po ako kanina. Ano? Maaaring ang dalawang babaeng iyon ay nag-uusap ng walang kaparirikan para mabuhay. Sa pagsasabi ng oo, si Linger ay nagkaroon ng relasyon sa matandang iyon na si Huang Yu. Kinagat ni Bai Chenhao ang kanyang mga ngipin. Naniniwala ka ba? Ay, hindi ko alam. Bumantong hininga si Bai Zhongkang, Chenhao, ikaw ang panganay na apo ng aking pamilyang Bai, ang iyong asawa, kailangan mong maging mas maingat. Kung ang Huang Linger na ito ay magiging may bahay ng aming pamilyang Bai, medyo nag-aalala ako kay Lolo. Lolo, may alam ka ba? Tanong ni Bai Chenhao. Matagal na nag-alinlangan si Bai Zhongkang. Kalimutan mo na, mas mabuting sabihin ko sa'yo. Kaagad, sa kalagitnaan ng gabi sa Bai Zhongkang, sinubukan siyang akitin ni Huang Linger at sinabihan siya. Ang Huang Linger na ito ay may malaking ambisyon at mukhang hindi kontento sa pagpapakasal sa iyo. Nasa harap ko pa rin siya, sinisiraan ka dahil sa pakikipagrelasyon mo sa pamilya kong babae, malinaw na ito ay para pukawin ang ating mga lolo't lola na mag-away. Mahigpit na sinabi ni Bai Zhongkang, labis akong nagdududa ngayon, kung siya ba ang Wallen Palace o hindi. Ang mga especially iyan na ipinadala dito ay sadyang naghahasik ng kaguluhan at ginugulo ang ating Zhangfeng Sword Pavilion. Sa likod ng mga eksena, mayroon bang pakikipagsabuatan sa pangkat ng Yuleng? Lolo, itong babaeng demonyo. Totoong may relasyon siya kay Elder Huang Yu. Nanginginig sa galit si Bai Chenhao. Talagang sincere ako sa kanya, she is such a coquettish bitch, walang hiya. Oo, Chenhao, kung pakakasalan ka niya, sa totoo lang. Nag-aalala si Lolo sa mga magiging anak mo.
Hindi sinabi ni Bai Zhongkang ang lahat, halata ang kahulugan. Nakakasigurado ka bang sa iyo ang anak mo? Ang puso ni Bai Chenhao ay madudurog. Ang kasal na ito ay orihinal na isang masayang kaganapan para sa kanya. Ngayon, ito ay naging kadena, isang masakit na pagpapahirap. Kahit na, ito ay magiging kahihiyan ng kanyang buhay. Ang nobya ay may relasyon sa matanda na nagpadala sa kanyang mga kamag-anak, paano siya, ang opisyal ng nobyo, ay makakatagpo ng sinuman? Lolo, ako na ang bahala dito. Kung hindi ko ipaliwanag ng malinaw ang mga bagay, hindi sang-ayon ang apo ko sa kasal na ito. Sige, kung tutuusin, ito ay tungkol sa sunod-sunod na pamilya ng aking bahay, suporta ni Bai Zhongkang. Nagmamadali si Bai Chenhao hanggang sa bakuran ni Huang Linger. Kuya Chenhao, nandito ka ba? Wala na ang maid ko. Tulungan mo akong maghanap ng dalawa pang maid. Umupo si Huang Linger sa harap ng dressing table, iginuhit ang kanyang mga kilay at iginuhit ang kanyang mga templo. Huang Linger, may oras ka pa para magbihis dito. Kuya Chenhao, anong problema? Bumangon si Huang Linger at sinubukang lokohin ang nakaraan ng nakangiti, hindi ka talaga naniniwala na siniraan ako ng dalawang babaeng iyon. Malamig na bamantong hininga si Bai Chenhao, kung hindi nagsasabi ng totoo sina Yuying at Yuzhen, bakit ka magmadaling pumatay ng mga tao? Iniinsulto nila ang master, damn it. Hindi ba mas lalong masisira ang reputasyon ng Kangfeng Sword Pavilion sa pagkalat ng chismis? Kung makapagsalita ka ng walang kaparirikan, magsisinungaling ba ang lolo ko? Ang pavilion, anong sinabi mo? Nag-aalalang tanong ni Huang Linger. Noong gabing iyon, nang pumunta ka sa aking lolo at siniraan ako, sinabi sa akin ng aking lolo. Huang Linger, ano ang iyong intensyon? Sigaw ni Bai Chenhao. Hey! Pinipigilan din ni Huang Linger ang kanyang galit. Bai Chenhao, huwag kang magpanggap na maginoo sa matandang babae dito. Ang matandang lalaki ang higit na nakakaalam kung nakagawa ka ng anumang bagay na walang prinsipyo. Kung hindi niya sinabi sa akin, paano kita na-frame ng walang pinipili? Ano? Mabuti ba ito para sa akin? Nagulat si Bai Chenhao, ano? Sabi ng lolo ko. Tama. Pinuntahan ko siya noong araw na iyon, at pinapante niya rin ako. Ang matandang ito ay may pagnanasa at walang lakas ng loob, at kalaunan ay pinalayas ako. Sa tingin mo ba ako si Huang Linger ay isang tanga? O sa tingin mo, namamatay na talaga ako? Sa walang dahilan, naglakas loob akong pumunta sa iyong lolo sa gabi. Buti na lang, matanda na siya, magsusumbong muna ang masama. At turuan mo ako ng leksyon. Biglang nagising si Huang Linger. Naiintindihan ko. Natatakot siya na iwaksi ko ang kanyang iskandalo at masira ang kanyang reputasyon bilang master ng pavilion, kaya gusto niyang pilitin kang pagsisihan ang iyong kasal. Napakasamang matandang lalaki. Natigilan si Bai Chenhao, ano ang nangyayari? Bakit biglang nasangkot ulit si Bai Zhongkang? Ikaw, nagsisinungaling ka. Hindi ganoong klaseng tao ang lolo ko. Ibibigay ko ito ngayon. Tinatrato mo ako bilang Wolin Palace, at ang Phoenix Clan ay natatakot na hindi ka magtatagumpay. Itinuro ni Huang Linger ang labas at sinabing, ilagay mo si Huang Yu, tumawag ang matanda. Oo, nagkaroon ako ng relasyon sa kanya. Ang araw na iyon ay nahuli ni Bai Zhongkang. Si Elder Huang Yu ay binugbog ng matanda at muntik ng mapilayan. Aminin ko na may relasyon ako kay Elder Huang Yu sa harap mo. Sa tingin mo magsisinungaling ako sa iyo. Ang nagpasimula ng lahat ng ito ang iyong iginagalang na lolo. Ang banal na si Bai Zhongkang. Galit na nagmura si Huang Linger, direktang sinasabi na si Bai Chenhao ay natulala. Hindi. Imposible. Lolo. Bai Chenhao, huwag mo nang isipin iyon. Kung hindi dahil sa reputasyon ni Miss Ben, magiging karapat-dapat ka ba kay Miss Ben? Ang swerte mong pakasalan ako. Mabuti. Kung hindi ka mag-aasawa, ang ilan sa kanila ay mga batang talento na gustong magpakasal sa isang matandang babae. Ako, si Huang Linger, ay wala sa iyong Zhangfeng Sword Pavilion, at nagdurusa sa kaduwagan ng iyong mga apo. Sabi ni Huang Linger at itinulak si Bai Chenhao palabas. Umalis ka na. Si Bai Chenhao ay direktang umiiyak sa pintuan. Hindi siya nakipagkasundo at tumakbo pabalik sa pag-aaral ni Bai Zhongkang. However, bakit ka umiiyak? Tanong ni Bai Zhongkang na may pag-aalala. Bakit, ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Bai Zhongkang, sa opinyon ni Bai Chenhao, ay napaka-ipokrito. Lolo, bakit mo ako sinisiraan? Bakit ngayon ka lang nagsinungaling sa akin? Ako, nagsinungaling ako. Sa iyo. Natigilan si Bai Zhongkang. Agad na inulit ni Bai Chenhao ang mga salita ni Huang Linger. Kalokohan. Hindi ako umalis sa pag-aaral noong gabing iyon, paano ko siya nabangga at si Huang Yu, at hindi ko sinaktan si Huang Yu. Pero, lolo, kailangang ibunyag ni Huang Linger ang sarili niyang iskandalo para makilala siya. Ikaw ba? Paano ko malalaman yun? Baka may gumagaya sa akin. Pagpapanggap. Ngumiti si Bai Chenhao, lolo, sino ang makakatalo kay Huang Yu, kahit papaano ay nasa bukas na langit siya, at kailangan niyang itago ang kanyang sarili, ng napakalinaw. Kaming Zhangfeng Jianj, saan nanggaling ang ganoong tao? Posible bang sinabi mo, may mga dayuhang powerhouse, wala kang gagawin para pukawin ang hidwaan sa pagitan ng ating Jianj?
Kumunot ang noo ni Bai Zhongkang, however, medyo kakaiba ito, sinabihan ka ni Yu Senyuing ngayong araw na hinanap mo sila kagabi, tama ba? Nagkamali ka ba? Matapos marinig ito, medyo kumalma si Bai Chenhao. Totoo bang may gumagawa ng multo sa dilim? Kabanata 3200 mga kahel at kuneho. Ang bagay na ito ay hindi dapat isa publiko, kailangan nating mag-imbestiga ng palihim, sabi ni Bai Zhongkang. Tumango si Bai Chenhao, ngunit nagdududa lamang siya. Kung tutusin, masyadong kakaiba para sa isang tao na magpanggap. Bakit ang isang master ng pamamaraang ito ay gumagawa lamang ng isang maliit na bagay? Makatuwirang ito ay ganap na may kakayahang magdulot ng mas malalaking contradiction at sirain ang Zhangfeng Sword Pavilion. Sa puso ni Bai Zhongkang, medyo naghinala siya. Paano kung ang naghahanap kay Yu Senyuing ay si Bai Chenhao mismo? Alam naman niya siguro kung anong ugali ng apo niya. Ang mga lolo't lola at apo ay nagsabi sa ibabaw na sila ay magsisimula ng pagsisiyasat. Sa totoo lang, nagdududa pa rin ang puso. Anyway, itong kasal. Ipagpaliban muna natin. Sabihin lang sa Wolin Palace na may ilang bagay na magtatagal para maghanda. Okay. Hindi napigilan ni Bai Chenhao, kung hindi dahil sa katotohanan na ang Wolin Palace ay makapangyarihan, ni hindi niya gugustuhin pakasalan ang babaeng ito. Sa mga sumunod na araw, ang iba't ibang ugat ng Zhangfeng Jianj ay napakasigla. Hindi maginhawa para sa lahat na makipag-chat sa bukas, ngunit sa pribado, lahat ng uri ng chismis ay lumilipad sa buong kalangitan. Ang malaking silid at ang may-ari ng pavilion ay hindi magkasundo, at maaaring pagsisihan ni Bai Chenhao ang kanyang kasal kay Huang Linger. May kinalaman ba si Bai Chenhao sa dalawang kasambahay, at si Huang Linger ay may espesyal na relasyon kay Elder Huang Yu? Kahit na ang palaging tahimik na Chen Loya, maraming katulong ang gustong talakayin ang chismis na ito. Hehe, kakapunta ko lang ngayon sa main cake. Nabalitaan ko na nagalit na naman si Miss Linger, at napilayan ang dalawang bagong pad-alang katulong para gumaling. Talaga, hindi naman talaga magiging masama ang kasal na ito, di ba? Mahirap sabihin, ang pangunahing punto ay si Bai Chenhao ay hindi nakapunta sa Pavilion Master sa loob ng maraming araw. Nabalitaan ko rin na ang may-ari ng pavilion ay tumatakbo sa ilang matandang babae kamakailan. Ang ikalawang tagsibol ay darating. 3 o 4 na tagapaglingkod ang nagtipon sa paligid ng bulaklak at masigasig na nag-uusap. Tito Precious, ikaw ay walang ginagawa, bakit hindi ka mag-practice? Medyo naiinis si Bai Chenluo at lumabas ng kwarto. Ang ilang mga katulong ay nahihiyang pumunta sa trabaho na nakayuko. Lumingon si Bai Chenluo at nakita ang isang stone table sa hindi kalayuan, kung saan nakaupo si Yefan na may hiniwang spirit melon sa kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Kumain ka ng melon. Kinuha ni Yefan ang isang piraso at ibinigay ito kay Bai Chenluo. Subukan mo rin, matamis, ngayon lang pinili. Nag-alinlangan si Bai Chenluo bago ito kinuha, at kumagad si Xiao Xiao. Sweet, sweet. Ngumiti si Yefan, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Umupo si Bai Chenluo sa tabi niya at sinabing, ayon sa sinabi mo, pagkatapos mag-practice nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko ang landas ng espada ay mas makinis kaysa dati. Well, maglaan ng oras, mabuti na magkaroon ng pag-unlad. Tahimik sandali. Biglang bumantong hininga si Bai Chenluo. Bakit, masyado ka ring emosyonal tungkol sa maliit na bagay tungkol sa pangunahing rurok? Paano si Bai Chenhao at ang iba pa, hindi ako interesado. Kung gayon, ano ang buntong hininga? Si Bai Chenluo ay mukhang nag-aalala. Ilang araw nang hindi lumalabas si Xiaoju. Mukhang, medyo malaki ang suntok sa kanya noong huling pagkakataon. Bagaman kasambahay si Xiaoju, palagi siyang nasa tabi ko. Hindi pa siya napagbintangan at binugbog ng ganito. Talagang natatakot siya. Sa mga araw na ito, ang Little Orange ay hindi masaya. Pumunta si Bai Chenluo upang bumili ng ilan sa kanyang mga paboritong merienda, at si Xiaoju ay walang gana. Sa tingin ko, hindi mo maid si Xiaoju, kundi anak mo. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Maagang umalis ang aking ina, at hindi rin ako masyadong nakita ng aking tiyahin at kapatid na babae. Nang dumaan ako sa Jianlu City, nagkataon na nakatakas ang pamilya Xiaoju. Gusto ng kanyang mga magulang na ibenta ang kanilang anak na babae para sa pera, kaya dinala ko siya pabalik sa Jianj dahil siya ay nakakaawa. Bagaman siya ay binili bilang isang katulong, lumaki akong nanunood sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng maging isang ina, ngunit nalulungkot akong makitang naging ganito si Xiaoju. Sabi ni Ye Fangson, hindi nakakagulat na gusto niyang patayin siya ng mga nakakalaso na insekto. Para kay Xiaoju, si Bai Chenluo ay tunay na regalo ng pagbabagong buhay. Tumango si Ye Fan, lilipas din ito, kailangan niya ng oras. Natatakot si Xiaoju. Nag-aalala siyang mananatili si Huang Linger sa Jianj at mahihirapan siya kapag nakilala niya siya sa hinaharap. Si Jianj ang kanyang tahanan, wala siyang mapupuntahan. Kapag hindi ligtas na nasa bahay, matatakot siya, at ito ay ipagwalang bahala. Napakamot si Ye Fan sa kanyang ulo, gusto mo bang isama siya sa paglalakad at magpahinga? Lalabas. Oo, nainis ako sa Chen Loya, kaya natural na hindi ko ma-divert ang atensyon ko.
Kumunot ang noo ni Bai Chenluo, may katuturan, ngunit saan ako pupunta para pasayahin si Xiaoju? Alin ang pinakamalaking lungsod dito? Ang teritoryo sa ilalim ng jurisdiction ng Jianzhou ay natural na ang Jianlu City na binanggit ko kanina. Pagkatapos ay pumunta sa Jianlu City. Ngunit ano ang magagawa ko kapag pumunta ako? Nako, ang daming tanong, pag-usapan natin yan kapag pupunta ako. Ang malaking bagay ay dalhin si Xiaoju para maghanap ng masarap na restaurant. Hindi ba siya mahilig sa pagkain? Nakahanap kamakailan si Ye Fan ng ilang material na alchemy, impormasyon, at matuto habang nagsasanay araw-araw. Nais niyang makahanap ng pagkakataong makita kung gaano karaming uri ng espiritual na material ang kumakalat sa mortal na mundo. Marami siyang natutunan na pangunahing kaalaman sa alchemy. Bago makipag-ugnayan kay Xiao Ziner at iba pang mga babae, malaking bagay na ihanda ang mga materyales. Pagkatapos kong sabihin kay Xiaoju, matapos siyang dalhin pababa ng bundok, sa wakas ay nagkaroon ng interes ang batang babae. Dinala ni Ye Fan at Bai Chenluo si Xiaoju at dumating sa Jianlu City sakay ng isang lumilipad na bangka. Wow, napakasigla. Anong festival doon? Sa sandaling tatlo ang pumasok sa lungsod, nakakita sila ng mga parol sa lahat ng dako. Hindi pa madilim pero maliwanag na ang mga ilaw. Haha, sa unang tingin, ang ilan sa kanila ay parang mga Shangxian sa ibaba ng agos, di ba? Hindi ko alam ang mga mortal na taon sa kabundukan. Ngayon ay ang Lantern Festival, at ang mga immortal ay narito. Nakangiting paliwanag ng isang may-ari sa tabing daan na nagbebenta ng mga parol. Ang mga mata ni Xiaoju ay puno ng mga bituin, at siya ay nanimbalik ng maraming sigla. Girl, bata pa ako narinig ko na itong festival, may puppet show daw sa gabi. Mga puppet na may panggamot na buhok. Ano sila? Hindi masabi. Tumawa ang may-ari ng stall at sinabing, "You little fairy, you are so innocent." Lahat ng uri ng magagandang puppet, na may iba't ibang configuration ng pulbura na nakalagay sa kanila. Pagkatapos ng liwanag, sila ay puno ng kinang at lilipad sa kalangitan. Puno ng pananibik ang munting orange. Girl, abangan natin. Oo, ngumiti si Bai Chenluo nang makita niya si Xiaoju na sobrang nasasabik, pakiramdam niya ay tama siya. Boss, salamat sa pagpapalam sa akin kung paano ibenta ang parol na ito. Isang barya kada kristal. Little orange, alin ang gusto mo, bibilhin kita. Masayang pumili si Xiaoju ng isang orange na parol sa hugis ng isang, maliit na orange, ito ang aking exclusive. Boss, bibili ako nito. Pumili si Ye Fan ng puting snow rabbit. Ipadala sa iyo. Ibinigay ito ni Ye Fan kay Bai Chenluo. Para sa akin. Nagulat si Bai Chenluo. Oo, napakahawig nito sa iyo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Saan ang hitsura nito? Bulong ni Bai Chenluo, ngunit nahihiyang tinanggap pa rin ito. Ang mga kuneho ay kadalasang napakatahimik, ngunit sila ay kakagat kapag sila ay nagmamadali. Anong ibig mong sabihin? Bakit? May nakagat ba ako? Binigyan siya ni Bai Chenluo ng isang galit na tingin. Habang nakatingin sa parol ng kuneho, bumulong ako sa aking puso, ito ba ang unang regalo na ibinigay ko sa kanya? Para sa mga practitioner ng mundo, ito ay talagang espesyal, Bai Chenluo. Biglang lumakad ang ilang monghe na nakasuot ng brocade na damit mula sa karamihan. Tulong ito ng Diyos, hindi ko inaasahan na dito ka namin makikita. Tumangala si Bai Chenluo sa ilang tao, ngunit naging malamig ang kanyang mukha. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.